Okay, guys. So, it's 2 o'clock in the morning. Soup Talks. Episode 11. 11. Ito yung nakasulat sa clapper. Soup Talks. Soup Talks EP. So, it's 2 a.m. Galing kami sa birthday party ni Boss Lester of Panic. Happy birthday, Boss Lester. Happy birthday. Love you. So, lumalabas yung edad nila sa... So, huwag kayong magtaka kung may mga hanging moments tayo. Kung Dead meron air. tayong dead air. Kung meron tayong hikab. It's not that we're bored. It's just that we're old. Ako, morning person. Siya, old. Siya, night owl ako vampira eh. siya. Oo. Nocturnal. Nocturnal ka. Okay, so, Nag-crocs na nga ako para komportable ako. Ako, nagchinelas na rin ako. ako kasi, I'd like to thank Pablo for my shoes. Very comfortable. The Tito shoes. Yan. Gusto ko ang binili lahat ng kulay eh. Iba talaga. Pag umidad ka, nag-iba na rin yung trip mo eh. Minsan. No? So, welcome to episode 11 of Soup Talk. Podcast. Paano ba? Ano sasabihin mo? Literal na sa bawat na sa Garahe Soup Talk Podcast. Welcome to episode 11 of Soup Talks. And the guest for tonight is, we don't need no introduction. You may know him as the voice. Itong ko tumingin sa white The voice of Philippine car show. Car meet. Philippine car meet. Philippine car meet. So, Dapat kasi tinatapos mo yung sentence. Oo, Naantay ganun. niya. Kailangan pala may connection. Kala ko parang niya. kailangan na nung cocaine yung reserve. Boss, ubus na kami ha. Remind you. So, he is known for the questions of the day. So, here's your boy. It's your boy, Moab Moto TV. Good evening, Soup Talk. Thank you for having me. Siyempre si Makoy. Talks kasi yun. Soup Talk. Siyempre si Makoy, M-Clicks, di ba? Chino, Tusog, as you know, the man with the hairstyle of the year. Sasabaw sa paulo eh. Soup Talks na. Buta, umiinit So, yung pakiramdam ko, yung oyster. Na-expect nyo na kung anong kakalabasan nitong umpisa mga pa lang. more than 1 hour na papanoorin nyo. So, disclaimer, in this episode, you may or may not learn anything. Hindi nyo man mag-gets yung mga inside jokes namin, bahala na kayo. Pero, susubukan natin himayin ang naging buhay ng isang Moab Moto TV. Oh, sige. Ganda nun ha. Thank you ha. Okay. Ano ba totoong pangalan mo? Yun nga, JC ang palayo ko. Puta pa, naging Moab. Kasi nga, di ba, ang explanation ko. Giancarlo, Jan, so JC. So, Carlo, apelido mo. Putang ina mo, Makoy. Alam mo, napaisip ako ha. Tangina, ano nga pala apelido ko? Moto TV. Actually, yun yung surname ko dun sa page, Moto TV. Kasi ayaw niyang tanggapin yung TV lang. So, kailangan i-Moto TV mo siya. So, yun, my real name Teka, is... hindi mo pa rin sinabi yung apelido mo. Pastolero. Yan, ang apelido namin. Pero hindi naman ako sumikat dun sa pangalan na yun eh. Na-attach ako dun sa pangalan na Moab. Okay. So, up until now, nakilala ako pagpasok ko uli sa car industry. Moab na naging tawag sa akin. Kaya iba, natutuwa. Pag nalalaman yung totoong pangalan ko, ako naman, sabi ko, parang nawiwirdoan ako. Parang achievement sa kanila na nalalaman la. Which is ako, syempre for the longest time, yun yung gamit ko. Ako naman natuwa kasi parang nagkaroon ka ng alter ego. Nagkaroon ka ng ibang pangalan na yun yung persona mo na hindi humiwalay sa pagkatao mo. Kaya marami nga nagkikwento sa akin eh. Uy, si JC, ganyan. So ako naman, minsan kasi nahihiya ka magsabi, sino yun? So, JC ganyan, tapos, oo. Tapos JC ko, sino siya sabi na? Yung ganda nga ng EF na, putang inalam ko na. Pag EF, Kilala ko na kung sino. Pag EF, di ba, yun naman. So, yun yung nakakatuwa sa car industry natin. Kasi sabi ko nga, nung nag-guest si Ramon sa amin, ang iba yung mga, kala nyo car industry, isa lang.
magkakaiba kami. So sila medyo rich hood. Marikina White Plains kayo di ba? Marikina White Diba? Yun ang natabayan Marcos, may drug strip kami. Di ba? May drug strip kayo dito sa Sumulong Highway, tama ba yan? Marcos Highway. Marcos Highway. So ang drug strip naman namin dati, medyo kami, commoners. Tagasan ka ba? Sa Sangandaan, Caloocan ako lumaki. Okay. So, and then, nung napasok ako sa car industry, college na. So, doon naman kami, ang tambayan naman namin is Macapagal Drug Strip. Ba't malapit ba ang Macapagal doon? Hindi, yun yung pinaka, accessible sa amin. Dito nga, rich neighborhood to Kumbaga, nandito yung mga Supra, yung mga sports car. Bakit White Plains. mga cars doon, ano ba? Sa Honda Civics, Lancers, Small body. ganyan. The average Joe's race car, yan. Yung mga nandun. So parang, ewan ko, pag sinabing White Plains kasi parang nandun yung madidiin Okay. So nung nabuhay yung Macapagal, nung wala pa yung, pag inisip mo dito pala tayo nakatambay, Talahib, tapos ngayon, City of Dreams, kompleto na, Ayala Mall. So parang yung progress pala, nasaksiyan mo nang hindi mo namamalayan. Kasi ibang focus mo. Oo, karera tambay yung, biruin mo, manonood ka lang karera, syempre, parang sayo. Masaya yun Ang nangyayari noon, parang iba yung, di ba, car meet dumating nung pandemic. Bago-bago na lang. Sabi ko, hindi naman, ngayon lang yung car meet. Pinangalanan nyo lang car meet kasi nga, in English nyo, yung tambay lang dati. Tsaka walang announcement. Dati, Saturday, Friday, Saturday, matik. Bonus mo pa ngayon Sunday, pag ginanahan ka. Sure yun. Walang announcement. Nasa Macapagal ka, nandun ka sa White Plains. Parang Friday night, wala akong magawa. Punta lang ako doon. Alam mo may tambay. Kasi after mong gumimik, yung iba Tapos din nyo kailangan mag-ayaan nga, no? Wala. Car meet kasi, pinakaiba lang niya. May Organized. Schedule, o ahead of time. Ito, wala. Tsaka doon, ewan ko parang, ano ba masabi? Parang ang pride ng North and South nun, doon mo makikita Parang pag taga-North ka, fuck you! Fuck you! We from the South, nigga! Ay, gano'n. Cancel ka. Shit, racist! Hindi, kasi may friend ako noon. Yun, okay naman sa kanya tawag ko. Parang, pagdating mo naman sa Norte, ayaw mo naman sa South. Tapos banggaan talaga. Tapatan yon. Kaya nga ngayon, ang kagandahan, ito lang pinakamaganda sa car scene. Parang naging united yung North and South. Although we're still divided by entities, pero sarap kasi yun yung first ko nga, yung Honda Day. So, nung Honda Day, dinala ko Dragero, Simon doon. Teka, bago tayo pumunta sa Honda Day. Yeah. Bakit Moab Moto TV? Okay. So, Moab Moto TV, parang Warzone, laro namin, pandemic. So, General Moab ang pangalan ko. Lahat sila tinatanong yon. Tapos, ang pinaka-meaning nun is M-O-A-B. Sabihin, medyo bastos kasi ako Pero, master of all vagina. So, para hindi maging B yung ginawa ko, hindi V. Kaya naging Moab. Tapos, ewan ko parang, katulad ng Chino, si Tusog. Pag si Tusog, alam na ikaw, M-Clicks, di ba? Kuchi. Di ba? Parang pag si Boss Tropa, pag yung dumikit sa yung pangalan na gusto mo, nagiging effective ka. Pero pag kunyari, pangalan mo, Master Rule. Tanginas Pedro, yung parang ganon, yung hindi siya tumatatak sa tao. So yung gusto mong i-portray, wala. So pag, ewan ko, parang Character. Unconsciously, nagawa natin sa sarili natin ng, hindi mo naman pinipilit sa tao, tawagin mo kung ganito, hindi ang pangalan ko. So yun yung pinaka... So si Moab, nabuo mo lang siya nung pandemic? Hindi, parang 1.5 years ago lang. Schizophrenic si Moab. Nabuo mo siya. Ano tawag mo? Kuset mo. Ang unang-una kong napanood na vlog kasi nung pandemic, si Rich Potato. Okay. Sabi ko, putang nan to, sino to? Ang interview niya si Andres. So sabi ko kasi... Well, si Andres, did you know, na hindi rin Andres ang pangalan? Oo, di ba? Andres Desaya, di ba? Pero tumatak sa kanya Andres.
So, tapos shoutout, Carl Sin. Ah. Carl Sin. Shoutout Sin, sorry. Si Carl Makaisa. So, sila yung, although pag tinignan mo, ang sa atin lang, kaya yung seamless siguro yung pagpasok natin sa Carl Sin, kasi kilala na tayo ng tao na napuntahan natin. So, sila Ninong Harold, sila Errol, kumbaga, from the start, kilala mo sila, wala pang video, hindi ba uso? So, teka lang, Moto TV kasi, nagmamotor ka dati? Oo nga. Hindi. Sira yung mga kotse ko. So, ang sabi ko, parang ayoko namang mamatay nang hindi ako marunong mag-manual na motor. Oh. So, simula ako sa ADV, tapos jump ako ng R150. So, yung Yamaha R150. Tapos sabi ko, ayoko naman mamatay nang di ako marunong mag-big bike. Doon ako tiyempo nun, medyo maganda kitaan nun. Doon naman ako nag-decide na mag-motor. Tapos, trinay ko lang kasi yung nagpalit ako ng muffler, humataw siya sa kasi sabi ko nga, pag sa YouTube, nauna ka, kunyari, uso tong yung Ninja 4RR, uso siya eh. So, ilan pa lang nag-feature sa kanya. Na-feature ko siya, walang mahanap yung ibang tao, kundi yun. So, papanoorin nila kung ano yung gagawin mo doon. Ang problema, hindi ako mabilis mag-edit. Kaya nga, di ba sabi mo yung interview ko, ang bagal naman mag-edit yun. Kasi hindi nga ako editor. Kaya ang hirap, parang, ano ba yung gagamitin ko? Nanonood pa akong tutorial na what's the best app for editing. Sabi niya, once nag-CapCut ka, dapat mag-stick ka na dyan. Once nag-Adobe ka, mag-stick ka na dyan. Parang ang dali nung CapCut eh. Nung nag-Adobe ako, what the fuck? Parang ang dami pinipindot eh. So, Adobe yung naging user friendly. So, nag-start ka ng motovlog. Motovlog, oo. Anong konsepto ng motovlog mo? Mga meme. Bago pa dumating yung mga dinudugtong yung pinapatch yung ginagawa. Yung kanyari may binasa ka ng tubig, ginagawa ko na yon. Wala pa, tas tsaka sila Anong connection sa motor nun? Oo nga. Hindi, yun eh, nandun yung motor. Kasi, di ba, naka-helmet ka, naka-ano ka, tas biglang naka-motor ka, so di ba? hindi mga ride, hindi mga ganon? Wala ako, naging ride ko, gagawin ko pang meme. Kunyari, yung misis mo, pero ang simula nun, yung nagra-ride niya. Tapos meme na yung kasunod. Doon naman... So wala ka namang adventure vlogs na biyahe-biyahe? Meron eh. Ang problema, hindi ko na-edit. Wala ka pala to eh. Wala, hindi ko nga kasi... Ang sa akin dati, parang nag-stick nun. Mali nga ako eh. Ang nag-stick sa akin nun, parang focus ka raw muna sa reels, mga short lang, pandami ng followers. Yun yung yun yung goal ko kasi... Sa Facebook? Hindi naman na-ingit, pero... Gusto ko ma-feel yung nafe-feel ni Ramon dati. Kasi first time na interview kita, nagulat si Ramon, lumundag ako bigla eh. So yun yung ayun yung, feeling ko yun yung naging kakaiba sa akin. Wala pa siguro nag-interview Lumundag ka bigla. Sabi ko, sa ulong to. Diba kasi sabi ko, boss, ready ka na? Ready na. Sabay, what up, Mr. Boy? Taka si Ramon, Si JC naging si Moab na. Oo, hindi ko alam. Tapos sa mga model, yun na. Yun na yung, ewan ko, maski sila Ma'am Tin, sila Chuck, yun yung napapansin nila. Kasi typically, mag-interview ka, katulad ni Brian. Paano si Brian? Sir, sino po sa Moscow? Yeah, signature niya, di ba? Tapos, yun yung parang naging signature ko na may, parang, uy, tanginan to. What the fuck? Yung may gulat factor na, puta, magiging maganda to. Kasi, parang, pag nanonood ako ng paano mag-content, ayoko maging boring yung content. Yes. Gusto ko as much as possible, highlight ka. Ikaw yung ma-highlight, hindi ako. At the same time, parang, tanong ngayon, parang, yung mapapaisip ng tao na, katulad ni si Ramon, kasi pag tinanong ko to isa, sagot nito, 3 minutes eh. Parang, paano ko chachap-chapin yung 3 minutes ni Ramon para lang pumasok sa 1.5 minute kong reel. So, doon lumalabas yung mga highlight na talaga na sagot. Hindi mo naman kasi sinasabi sa mga in-interview ng pang-reel. Hindi kasi ayoko. Mabilisan lang. Oo, ang hirap, boss, mabilisan. 10 seconds lang sagot mo ha. Ang pinaka-malupit sa malalaman sumagot yan, si Ramon, si Manong Chuck. Isang tanong mo lang dyan, ang haba na utang reels to eh. Pero blessing yon. Kasi ang nangyari nun, natuto ako mag-chop ng question. So, isang episode ka. So, same question, tapos chop mo sa iba-ibang. Okay. Dati, pinagsasama-sama ko sa model, yung 3 question. Sisiksik ko siya sa 1.5. Tapos sabi ko, ba't di ko na lang tagi-tagisayin? Ang haba ng 1.5 minute. Eh, di nagkakaroon pa ng maraming multiple content. Oo.
So, gaano katagal ka nag-motovlog? Saglit lang kasi lumabas na yung mga kotse. Kasi nasa talyer na sila lahat. Yung EG ko, wasak, na kay Richmond. Kaya nga nadaanan natin yung shop nila dati dito. EG? EG na hatchback. Kasi nabangga yun nung pandemic. Yun yung ngayon, yun na sa'yo. Yun yung nasa akin, yung okay na. So, tapos yung EF naman, unang lumabas EF. 3 years na sa talyer eh. Tapos, yung wagon, yun yung ginagamit ko lagi. Tsaka yung CRV bago ano. So, ano yung pandidiga mo? Hindi ko alam na yung wagon eh. Shoutout Michael Lim, siya nagbenta sa akin nun. Kinuha lang niya yung differential. Tapos binigay niya sa akin. Si all-wheel drive. All-wheel drive. So, dun ko nakuha yung wagon. Diba? Ewan ko, parang sa akin kasi, kala nila, sabi ko, big time. Kung dami mong kotse, hindi. Pag nalaman niyo kung paano ko nakuha yung sasakyan at anong deal yung nangyari, hindi mo tatanggihan eh. O, paano nga? Oo nga. O, EF, paano mo na? Ano ba yung nauna mong naging Honda? Pero ang unang-unang sasakyan ko, yung pang PLDT na Anfra. Pag nakita yung service ng PLDT, okay. yung parang Ford Fiera, binutterfly doors ko doon, Brad. Ano yun? Butterfly doors yun, pinagawa ko sa Cavite. Ay na, uso yun nun eh. Tapos, Butterfly doors, tapos puta, nakalagay sa likod doon, the chosen one. lower Staker yun. Nilowered yun, mueli yun muna. Pinalagyan ko nung lowering block. So, Tapos, parang ano yun, multicab, ganun? Hindi. Parang jeep. Para sa Ford Fiera na medyo maganda yung muka. Puta, binadikit siya, pinapainting. Francisco Motors. Tapos nangyari doon, torsion bar yung sarap. Adjust lang. Paano sagad, sir? Ito, sir, sagad. Wow, ganda ng tayo. Kaso mahuli yung likod. Sir, kailangan mo ng lowering block. Magkano? Puta, pinalowered ko yun. Sabog lagi yung chin nun kasi laking sasakyan. Tapos, ganito lang yung klira. May chin pa sa mo. May chin. Hindi, ano yun? Ginawa yun. Bakal yung chin nun. Kaya kada sabit nun, sumasama yung ano. Lata yun, yero yun. Sumasama yung ano, yung mga masilya. Akala ko kumikislap eh. Kasi plep-plep, babalik siya eh. Pero yung masilya hindi. Yun po siya, pero ano yun? Yun yung parang, ang dami naming... Pinapaint mo rin yun. Pinapaint yun, naka-battleship, gunmetal, wild style gray yun. Asa na yun? Nabenta na. Nabenta na. Naka-mugs yun. Puta yung mugs nun. Ano yun eh, pinapolish ko yung mugs nun kada isa 30 minutes kada isang rim. Para lang kumintab siya. Tapos sabi ko, ba't bumabalik Mano-mano? lagi? Mano-mano yung glow, polish. Tapos anong nangyari? Sabi ko, may underglow yun? Hindi, wala underglow. Hindi, alam ko yung pang-polish yan. Kasi alam ko yun. Kasi sabi niya yung pinto, naka-scissors daw. Wala, kasi ang underglow dati, yung mga... Street glow. Yung, mahal. Wala siyang affordable. Yung tube. So, pero ang pinaka-paborito kong upgrade doon, yung laser blue na, na headlight washer. Yung pag-on mo ng park light, uy, blue, tangina yung parang cellphone na Nokia. Pag dumadaan, ang pogi ng auto ko. Puta, yun. Auto, kasi memorable yun. Doon ko nakita na pag may sasakyan ka, parang ang dami mong mapupuntahan. May upuan ba sa likod yun? Meron, pahaba. Pinagawan ko pa ng foam yun. Yung toolbox, ginawa ko, sabi, sir, pwede bang tabasin natin yung toolbox, iupo mo dyan, tapos i-bolt natin. Di magiging lowered. O nga, sir, pwede. Tapos ngayon yung mga gamit mo, pwede mong iwan. Wala lang siyang aircon. Kasi hindi ko na siya napalagyan ng aircon. Pero mga kaklasiko, Tagaytay kami, parang nag-around the world na yung feeling eh. Kasi syempre, after school nyo, ako lang may sasakyan. May edad na ako nung nag-college ako eh. Puta lahat kami, chip-in. Doon kami natulog sa sasakyan. Nagpaabot kami ng umaga sa Tagaytay. Mukha nga kami mga yagito. Pero naka-butterfly doors. Pero naka-butterfly doors yun. Ang di ko makalimutan doon, airsoft eh. Nag-airsoft kami dati. So, may dinidiskartehan ako na chick. Siyempre, butterfly doors eh. Yung kaibigan ko, hindi niya alam na siraan yung butterfly doors. Na hindi ko na binubuksan yung side. Binuksan niya, paghugot niya, sumama yung buong pinto. Nahulog. Siya naman, sorry. Hindi. Angat natin. Kasi siyempre, nililigawan mo nandun eh. Nakashock siya eh. Nakaganon. So, angat natin. Okay lang yan. Bantayan mo yun. Bantayan mo yung camera mo. Ay, sorry. Yung ulo mo. Bantayan mo yan, ha? So, yun na nangyari. Parang, alam mo yung kotse, kaya ako, never ako
sabi mo yung, hindi ko kaya yung ginagawa ni Ramon, manlalait, boss, laitin mo kotse, hindi ko kaya. Kasi, kumbaga, sabi ko nga, iba-iba tayong personality. Alam ko yung feeling na parang dinadoubt ka nila na, kotse mo yan lang, ba't kita isasali sa, ano, yun. So, alam ko yung feeling ng underdog na gusto mo lang magkasasakyan, ito lang yung kaya ng pera mo eh. Puta, may 3 stars and a sun pa yun, Brad, sa ano? Sa hood. Saka yun, ang mga sticker nun, chrome. Puta, meron nga. Tapos, saan mo nakuha yun? Ano naging inspiration mo doon sa build nun? Puta, West Coast Customs. Okay. Kasi wala naman ako pinapanood nun. Pimp My Ride. Yes. Tapos, ang pangalan niya kasi Jabong. Yung lahat ng kotse ko may pangalan eh. So, dun yun, naka-banner yun sa taas. Tapos, ang pinaka-paborito kong biniling sticker dun, kung naalala nyo si Clean Habit, nahahagip siya ng commercial dati. Puta, bumili pa ako nun. Ang haba nun. Detailed by Clean Habit. Kahit once in my life, di ako nagpahugas doon. Bumili. Uso kasi yun eh. Uso yun. Kasi parang yabang Clean Habit Pero ako lang nagka-carwash nun. Wala akong pang carwash eh. Puta, high school ako. Ay, college ako eh. Yun yung pinaka parang, shit, may narating na ako. So, yun yung kotse na ang dami yung tinuro sa akin. Tinuruan niya akong dumiskarte kung paano. Actually, dati, kaya ako kumita. Kaya ako napa-butterfly doors yun. Kasi naghahatid ako ng mga Japayuki dati. Okay. So, may mga, parang doon sa lugar namin, may mga Japayuki doon. In training sila, dadalhin mo sila sa club. So, ang tendency nun. Promotion. Oo. Sasayaw sila doon eh. Service ka ngayon nila. So, ang sahod ko doon is 2.5. So, per night? Per night. Per hatid yun. Isang ganun yun. Oh, laki nun. So, yun nga kaya ako nakaipon. Kasi, ang gas ko noon, parang 500 gagas ko, 2,000 sa akin. So, doon ako nakaipon. Hanggang sa, inaipon ko, naubos sa butterfly doors nga. Kasi sa Cavite yun eh. Hindi pa kami taga Cavite yun eh. Naubos sa Japayuki din. Hindi, wala. Hindi ko naubos sa Japayuki. Sana nga yan. Hindi. Sorry nakwento ko na naman sa misis ko doon. Pero wala pa naman kami na So, yun yung parang, abi ko, yung unti-unti mo napapaganda yung kotse mo. At the end, sasabihin, meron pa pala sa harapan yun, in God we trust. Kasi ang hood noon, pag ganyan, tapos may ganun yun. Oo, may flat. Oh, in God we trust. Ganun. Parang hood ng Discovery. Yes! Ng Range Rover. Meron pa pala Pinoy Pride. Gumawa pa ako ng page noon na Anfra Club of the Philippines. Wala man mag-join. Ikaw lang. Wala nag-join. So, binili mo yung kotse sa PLDT? Sa tatay ng kapatid ko. Na nagtatrabaho sa PLDT? Oo, kumbaga, alam mo yung tatay mo, dapat bibigyan ka niyang kotse. Kinangina sa akin, iba. Binentahan ako. Binenta sa akin, Brad. Pag yung mga kaibigan, nung una ko nakuha yun, kasi sa kanya ako natuto mag-drive, manual. So, marami siyang memories. So, doon ako natuto mag-drive, doon ako tinuruan mag-drive. Ang problema nung dati, nung di ko pa pinapayos, walang pera eh. Ano yun? Butas yun. So, andito niya, yung screen. Yung ganun, no? Yung ganyan, yung parang ganyan, na ginanon mo lang. And then, ang pintuan nun, yung baba, angat dito, di ba? Parang parang EG. Tapos, ang problema nun, yung tambol nun dito, butas. Okay. So, yung mga kaibigan ko, pag sinasama ko, tara, samahan niyo ako, may kami pitbull kami dati. So, may pupunta kami aso. Pag umulan, kawawa sila. Lahat ng puti lumabas. Kaya pag kinakarwa yun, pati loob yan. So, yun yung parang, na-enjoy ko yung process kasi hindi agad ako nagkaroon ng kotse. Pero nung nabuo ko siya, college na ako, puta, yayabang ko yung sa Fatima, Brad, kasi naka-15 siya na Comp BR. So, di ba, laki. Tapos naka-Lancer ako na up, na 1.5 watts. So, puta, bayo yun, Brad. Talagang, pagpapanik ka ng Fatima, dapat may lagi kami pinapatog yung, you scared, motherfucker, you scared. You scared. Di ba yung ugong nun, iba? Kaya pag dadaan ka, siyempre, mga taga-Fatima, titignan ka, parang, pogi, ayosip pa ako. Bitch, parang So, dati, hindi tulad ngayon eh. Ngayon parang lahat may kotse na eh. Parang sa babae,
Hindi, normal na. Pangit, hindi naman maganda kotse mo. Parang ganun sa kanila eh. Dati, edge yun. So, kaya kung mas kaya pa kotse mo. Oo! Basta meron ka. Basta, yun nga eh. Tapos doon ko na rin nakita yung naging kagrupo ko, which is naging kakumpare ko. Ayan, Brusco Car Club. Kasi nung nandun sila, alam na naman to ng mga asawa nila. Sabi ko, inang angas nitong mga to. Kasi sabi ko, parang, kala ko sa mga Chinese businessman. Kasi mga estudyante ng Fatima, yung parang top tier. Puta kasama nila. Puta, gusto kong maging member nitong club na to. Parang for the longest time, actually, anong nangyari doon, kaya ako napasok ng Brusco kasi for the longest time, Sinful, meron na sa Fatima eh, kumbaga mga estudyante. So sila, Brusco Car Club. Parang dapat mapupunta ako sa Sinful. Ang problema, grupo nila Simon yun, nung college kami. Parang laging hindi natutuloy. Either nasa Valenzuela sila, nasa Cavite ako, nasa Cavite sila, nasa Valenzuela ako. Hindi mag-match hanggang tinawagan ako ni Kuya Brian, founder ng Brusco, na eto na yung sticker mo, ready ka na. Tuntua ako. Saan mo dinikit? Doon sa Anfra. Okay. Tapos, ano pa yun? Bumili pa akong t-shirt na overpriced. Putas, binentahan ako 750. Siya lang ang nag-preprint. Na-discover ko, binili ko sa iyan 750. Tapos ikaw lang nag-preprint yung akin sablay pala sa kilikili. Hanggang ngayon, nasabi may t-shirt na yon. Tapos ito matindi. Nagkaroon kami lanyard. So lahat ng babae sa Fatima, girlfriend mo, sabi mo ikaw lang meron yan. So ngayon, may girlfriend siya dati, yung girlfriend niya. Nakita raw sa jeep. At sabi na kaya, Brusco Car Club. Nasa jeep? Sa jeep. Kala ko, ako lang yung meron yan. Ang dami namin binibigyan. Ang lakas mga pogi points nun. Pero sabi niya, binata ka eh. Hindi pwedeng pera yung kotse mo, mahal mo. Ako hirap ako magbenta ng kotse, kaya bilib ako sa mga buy and sell. Kasi ako pag nagsasakan kami, ang hirap para sa amin i-let go. Parang nagiging anak mo. So, nangyari, naghanap kaming kotse, Brad. Tiyempo nung panahon na yun, sabi ko, decided na ako. Nabenta ko yung Anfra, tangina tong kapatid ko, binangga pa. Sabi ko, gago to eh. Alam mo yung kapatid ko na yun, tinatakas niya yung kotse, Brad, yung sasakyan ko. Parang, puta, papunta ako sa bahay, alam mo kung saan nakapark. Saan yung sasakyan ko? Tapos puta, nakita ko dumadaan yung dire-diretso. Putang ina, kotse ko yun. Nabangga pa niya. Puta, nabayaran na ng down. Napuwersa pa ako magbigay ng 10K para lang dun sa repair. Sabi ko, putang ina. Gano'ng kalaki yung... Wasak yung gilid eh. So, pero parang cost nun, nasa 15 yung paggawa. So, tinamaan yung suicide, yung butterfly door. Oo, yung butterfly doors pa tinagaan. Sabi pa nung may-ari, sir, pang PPLDT namin to. Ang forma naman ito. Kasi naka-rims, baba, naka-muffler. Yun yung unang-unang ko upgrade pala doon. Tangina muffler, yung nakarinig ko yung tunog ng wow. Sabi ko, tangina, lagi kong naka-primera eh. Gusto ko, primera ako lagi. Kahit maubos gas ko pa school, primera to. So, after nun, di nabenta ko na. Lahat binenta ko, mga Shih Tzu, lahat binenta ko na pwede ko ibenta. Nagkaroon ako ng budget na 105,000. Sabi nung kaibigan ko, bumili ka na ng kotse. Nabenta mo na eh. Although, okay yan, pamahal sa yan, pero ibang bit-bit ng kotse. Ngayon, hanap ako sa net. Puta, nakita ko yung world's fastest Civic. Pinost ko rin yun sa page ko eh. Yun yung first time ko nakita ng Civic na, hindi ko alam, EK hatchback pala. Basta alam ko nun hatchback. Kakarera niya yung Supra. Pero pag tsaka yung Firebird, yung nag-launch siya, yung yung dilaw? Yung puti. Yung nasa West Coast yata, West Coast Costo. West Coast, parang ganun eh. Tapos ngayon... Kailan na yan? Tagal nito, parang early 2000s pa to. College ka pa rin nun? Oo, college pa rin. Kasi naka-graduate ako, 2010, nabuntis ko yung misis ko. So, 2006 yata ako nag-college. Okay. So, medyo late kasi nagpahinga ako, nagpuntang States, blah, 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 trabaho. Tapos, ang nangyari no, nung napanood ko yung video na yun, kala ko lahat ng Civic may BTEC. Okay. Kaya naghanap ako ng, binibigyan na ako ng ESI. May na-inlove akong ESI noon, pero 165. Sabi ko, boss, honestly, 105 lang ang pera ko.
Nangutang pa ako sa lola ko noon. Bigyan pa niya ng 5 para maging 110. Hindi talaga kaya, boss. Hindi kaya. Tapos nung may nakita pa ako, Astina. Dapat yung nabibilin ko. Oo. Sabi niya, maangas yan. Gumaganon yung headlight niya. Okay nga. Tapos yung may-ari, Brad, ang tigas niya sa 115. Okay. Napakatigas niya. Tapos ngayon, sabi sa akin nung nag-ahente, hindi ko rin naman alam na magbibigay ka pa rin sa ahente. So, over budget na ako. Wala na ako. Ngayon, itong bata, lumapit, kotse nila eh. Tinitignan ko nasa loob na ako. Binababa ko yung bintana. Sir, di po gumagana yan. Sira po yan. Tapos, dilipat ako sa stereo. Sir, wala pong speaker, wala pong gumagana dyan. Buta, sinasabi nung bata na anak ng may-ari, yung mga sira. Tapos, ang sinasabi, ball joint lang yan, madali lang yan, re-repack lang yan, CB joint lang yan. Yung bata, sinasabi sa akin na, ito po, may tumutulo po dito pag umuulan. Tapos sabi ko, boss, hindi talaga kayang 110 kasi ang ganda lang ako. Hindi talaga kaya, boss, balik na lang po kayo. Tangina, hindi ko na binalikan. Simula nun, ako na naghanap. So, unang lumabas sa sulit.com yung EF. Kasi nilalagyan mo ng bracket price. So, nilagay kong bracket price 100 to 120. Kasi alam ko yung 120, pwede mo pang ibaba yun. Okay. Doon na siya lumabas tong kotse ko ngayon. After noon, nakita ko na pinuntahan namin, alam mo yung nanggaling pa kami noon sa may Grand Central. Okay pa yung Grand Central noon. So, ang sabi sa akin ng kabarkada ko, biro mo Sentra yung kotse niya, panggas namin 500 lang. Sabi niya, tangina niyan, aabot ba tayo doon 500? Saan ang Grand Central? Sa Monumento. Okay. Pupunta kami sa San Pablo. Laguna. Oo. Ganun kalayo. Bumiyay kami ng 6 o'clock. Sabi niya, pag traffic, putay, u-turn ko to. Kasi 500 lang binigay mo. Sabi niya, hindi talaga kasya. Pipilitin ko lang. I-u-turn ko to. Awa ng Diyos. Puta, smooth yung biyahe namin papunta doon. Tapos ngayon, nung nakita ko na, puwet pa lang niya nakita ko, sabi ko, puta, akin tong kotse na to. Bakit ba si Bubot ang binila mo ng EF? Ha? Si Bubot. Hindi si Bubot eh. Iba eh. Parang, hindi si Bubot eh. Kasi ang daming EF sa San Pablo. Talaga. Tapos nakita ko yun, ang pinaka-upgrade lang nung kotse na yun, naka-muffler siya, tsaka naka-putol spring. Hindi ko pa alam yung putol spring. So tumitindig. So, sabi ko, pugi, lowered, Brad! So, natatakot pa nga akong gamitin. Tapos sabi ko, magkano to, sir? 120, sir. Tapos nagtapos sa kami 115 sa phone. Ngayon, yung mga kaibigan ko, nandun sabi ko, bilhin na natin to. Teka, tatawad muna tayo. Magkano ba pera mo? 110. Tangina, 115 binigay sa'yo. 110 dala mo. Iutang sana ako sa inyo. Wala kami mga pera. Teka, kausapin ko. Boss, alam mo yung pag nakikipag-deal ka, na nandun na emotion mo, hindi ka na effective dealer. Siyempre. Kailangan sa iba mo na pagawa. Sabi mo, boss, 100 lang kaya. Putol spring pala to, medyo matatagtag na to. So yung kasama mo may alam? Oo, which is yun na si Kuya Bryce. So, siya yung naka Toyota Corona na naka 3S GTE. Yung gray? Yes, yung Battleship Gray. So, sila naman, buy and sell na ever since. So, alam niya kung paano makipaglaro. Ngayon, nakuha niya ng 105. Pero after nun, parang 110, sir. Sir, sa lubong na. Papautangin ko lang tong kaibigan ko. Galing Dahil wala talaga, 100 lang. 5,000 ako na magdadagdag. Sige sir, gawa na tayong kasulatan. Sabi nung sila yung yes! Kasi alam nila, pag wala kaming kain. Hindi kami kakain, walang budget ang puta eh. Inuubos ko eh. Yun na yun eh. So nung nakagawa na, kasulatan, all in all, okay na, alis na kami. SM San Pablo katabi nun. Tapat Mercury. Siya muna pinag-drive ko kasi ninervyos ako eh. Parang, kaya ko ba to? Hindi ko alam kung kaya. Puta ginawa, pinadrip dun sa pinakamutan yung may-ari, tapos pinunod yung, Uy! May bracket to! Sabi ko, wait lang. Alam mo, never kong tinignan yung makina nun. Kasi narinig ko yung tunog ng pag-start. Nakaskab eh. Matining. Hindi ko, ang ganda. Akala ko ba naka-muffler? Nakaskab. Hindi, yung yung naka-muffler, yung isa yun, yung Anfra yun. Ito, nakaskab na siya. Hindi ko rin alam kung ano yung scab. Pero alam ko, ang ganda sa tunog, sa tenga. Doon naman, di ba may mga mahilig sa rims, ako mahilig ako sa tunog ng kotse. Parang gusto ko yung pag maingay siya, masarap siyang ingay.
Maski sa motor. Ayoko ng brad. Start natin to. Yan yung puti. Subaru. Baksa engine. After nun, puta tuwan-tuwa. Sila yung natuwa kasi may pangkain tayo. Saan tayo? Mang Inasal. Alam mo yung bagong kotse mo kung hindi makakain. Sila kinuha na yung manok ko. Sabi ko sa inyo na yan. Excited Excited na ako. Gusto ko na mag-drive. Nung dininive ko yun, dinala ko na sa school. Parang... Nakauwi naman. Oo! Anong kulay niya nun? Black. Tapos ano nga makina? D12. 1.2 na carburetor. Parang counterpart siya ng PH16 pero siya Japan. Katulad nung tinignan mo sa Davao. Hindi, PH16 na yun eh. Pero carb. Pero carb, oo. So, kaya niya pa rin kumamot at mag-drive. Kaya pa niya kumamot. Basta kasi ang carb naman, walang limit ang putang yun eh. Diba? So ako naman ngayon, tinesting ko ngayon. Marunong na ako magpakamot eh. Hinintay ko yung bang. Walang ganun. Anong nangyari sa kanya? Hu! Parang sinisinok. Upo, nawawala yung power. Bray. Oh, bakit? Ang problema? Siraan ka? Hindi. Bakit wala yung bang. Ano yun? Ano hinahanap mo? Yung pag nila, bang. Limiter, yung ganun. Karburador yan, walang ganun yan. Ano yung karburador? Wala akong idea all the airpods ko. Ano yun eh. Parang ngayon ko nagigits, dati, pag dinadayo yung owner niya, Tamiya yung owner niya. So, all stainless steel body. Naka-Weber 45 siya na twin carb, yung 2TG niya na makina. Ngayon ko na lang nagigits. Bakit? Putang ina, kahit saan kami punta, pag, sir, patingin naman ang hood mo ng makina. Impress sila. Grabe yung natutuwa sila. Ako naman, yan. Parang, ang pangit nga ng owner namin kasi walang aircon eh. Kasi nakasakay ako sa tito ko na may, parang punta sila owner States. Na may aircon. Hindi, Nissan California. Puta, ang lamig ng aircon, Brad. Tapos, pwede mong iwan yung gamit mo sa loob kasi may lock yung pinto. May bintana. Tapos kaming kapatid ko, tululaway lagi. Kasi bahay namin Caloocan eh. Tapos, school ko, Malate. Si Utol naman, Intramuros. Tumutuloy laway naman kasi ang sarap. Sabi ko, sarap. Umuulan, tapos may aircon. Sa owner, umuulan. Ay, square type. Triangle ka dito. Walang roll down? Hindi. Wala, papasok tubig eh. Bubuksan mo yung trapal, dito may dalawang triangle. Sirkulasyon. DRS sirkulasyon. Yun lang yun. Kasi minimally siya, ayaw niya nung niro-roll down. Kasi niya, bubunutin mo, tsaka mo i-rebit. Para pag bunot, malinis pa din. So, malinis siya magkotse. Yung tinitwist para mag-lock? Igaganon mo lang. Yung butones. Butones lang. Wala siyang twist. So, after nun, gusto ko kotse. Ang dahilan kasi pala nung mga nag-o-owner dati, which is totoo naman, ang owner, habang buhay tatawagin mo yan, owner. Pag kotse daw, Honda Civic, tumatanda yan. So, mapapalitan ng model. Di tulad ng owner, habang buhay, owner pa rin siya. Vintage. Which is, para sa akin, tangina nyo naman, may kotse na kami dapat dati. Baka Civic pa nga yung kotse namin, first own. First own? Yun yung panahon na yun eh. Uso yun. So si dad mo, mahilig talaga sa kotse? Sa karera. Doon mo sa kanya mo nakuha yung hilig mo rin? Lately. Kapatid ko, late bloomer ako sa kotse. Kapatid ko maaga. Dati, syempre, Saturday, Sunday. PDRF, ang lapit sa amin ng Smoky Mountain. So, doon ko nakita si Ace Vergel, kumakarera. So, putang ina, higisingin ka, Brad. Alas 7. Sabado yun, gusto mo nun mag-family computer, tsaka dadaling ka sa karerahan. Ang inang mga tao to, parang, ano yung ginagawa ba tayo nandito? Gusto ko, no choice ka, tangina, inaya ka eh. Siguro kala niya nag-i-enjoy kami, pero yung utol ko, pero ako hindi. So, nun, computer muna. Kasi nga, Sabado, alas 7, Sabado. Manood ka cartoons eh. Uy, parang sa'yo yun eh. Tapos dadaling ka sa ganun. Hindi ko nga alam na drag race yun. Kala ko drag race talaga. Yung parang drugs ang eh. Kasi drag race. Ano yung drugs? Drug eh. Diba? Kala ko droga. Nagkakarera ng mga droga. Parang yung pagkakaintindi ko eh. Yung pala, yung drag race na tawag. So, si Manong Nonoy, doon ko rin nakita. Bata pa lang ako, mga Harlego. So, PDRF, may ganun pa siya. May badge siya ng PDRF. Kasi Tony Llames Racing naman sila. So,
Yung Rotary na owner. Rotary na owner, sa kanila galing. Sa tito ni Daron. Yun, yes. Saan yan? Sa Tondo, Manila, which is dati namin. So, doon naman ako hindi wala akong hilig sa kotse nun. Ever since, di ako na... Pero ang magpahilig sa akin sa kotse nun, kasi sa Pierre Mami ko sa North Harbor, doon ko nakita yung Evo na pizza pie. Galing sa barko lahat, mga brand new. Nilapag dito sa atin. Evo 4 bang pizza? Evo 5. Ay, ano ba? Local ba? Local? Hindi, galing silang barko mo 4 ang simula ng local pizza. Hindi, nga. Pero 5 yata yung unang local. Hindi ko alam. 4 ang pizza, tama? 4. Nagdatingan yun mo. Ako, nagtataka ako. Sabi ko, gaganda ng mga kotse. Yung AirPods ko, Evo yan, Evo. Ano yun? Putang inan to. Evo, tas tangin yung fog lights, yung malalaki. Puta, ilan sila nun mo, puro puti. Tapos, ang dami. Siguro may 20 sila lumapag galing barko. Kasi dun dumalanding yung mga warship ng US. So, nakakasampa ako kasi dun si Mami. So, dun sa harap nun, dun lumanding yun. Ang kasunod nun yung mga RAV4 na first gen. Yung shoebox. Dun din lahat ng brand nyo, nagdatingan dun. So, dun ko nakikita. Pero wala pa talaga akong hilig dun hilig ko nun maggupit ng dyaryo na tik-tik. Tapos collectionin yun. So, yun yung kumbaga, unang kotse na na-appreciate mo na yung gusto Evo. mo. Evo, hindi ko nga alam yung mga Honda nun Wala talaga. Pero na lang yung S2 ni Ace Verhel nun. Yun talaga, medyo wild yun Hindi ko nga alam na menos yung hype na yun yata. So, after nun, yun nung nag-college ako, doon ako nahilig sa kotse. Kasi sabi ko, pwede pang chicks to Siyempre. Kasi, dati may nakilala ako, pangit. Sorry, pero siya, yung, common card yung mukha niya Common card? Kumbaga, kahit saan, mabunot mo Tapo na yan, gano'n common Masyadong generic. Pero may kotse siya, tapos yung pinapakita niya yung girlfriend niya. Brad, parang, sabi niya, kayo may pogi, may kotse ako. Yun yung sinasabi niya. Mga pogi nga kayo, wala naman kayong kotse. Nakukuha ng mga Carla. Oo. Mga car lover. Oo, totoo. Yun, oo. So, doon tumatak sa isip ko, pag kotse ka, iba yung dating mo siguro. So, nahilig si Moab sa kotse dahil sa babae. Oo. Yes. Totoo. Lahat naman yata tayo. For the love of cars, fuck you, ano yun? Lahat naman yata tayo gusto natin magkakotse para may pang chicks. Tapos, then, mas na-develop yun nung eto na sila Need for Speed. Eto na yung GTA. GTA pa nang dati, natatanaw, nilaro ko yung 1, yung nasa tukong. Tapos puro square lang yung Ang top view niya, yung kamay lang, tsaka yung bilog. Diba, yun yung So, doon na na-develop hanggang sa yung kapatid ko noon. Lagi nasa car show yun. Nung tumanda siya na wala hilig niya. Pero ngayon bumalik kasi nagkotse siya uli. Pero... Ilan age gap nyo nung kapatid mo? Wala pang 1 year. Okay. Buta na biroy mo, kakapanganak ko lang, binanatan siya agad nung tatay ko. Kasi January 7 yung birthday ko. January 3 siya. Okay. Putang ina, kaya sabi niya, walang kuya sa atin pag nag-birthday siya ng 3 kasi magsasabay edad namin. Para sariwa pa yung tahi nung nanay ko, puta binuljak agad. Siguro, so dalawa kami magkasunod. Ate ko malayo age gap namin, 10 years yata, ganun. Kaya kami dalawa, parang... Buddy. Oo, pero putang ina, doon makikita yung silvering rivalry. May gagawin kami parang magigising ka, naka-headlock ka na. Sa UFC, uso nun. So, birahan kami talaga. Pero UFC, hindi kayo wrestling. Hindi, wrestling, pasok din yun. Buta, body slam. Munti kang mamatay nung pinedegree ko yun. Mami, hindi ako mahinga. Tangina, papatayin mo yung kapatid mo. Sabi nun na. Papatayin mo! Sa kama yan, sa kama. Nasa US kami nun sa kama, tinubstone ko pala. Tumso? Diretso huli. Nabuhat ko. Simula noon, nawala na yung wrestling sa amin kasi traumatic yun. UFC. Muay Thai? Puta, Muay Thai clinch. Bibiray mo na. So, masarap magkaroon ng kapatid para sa akin. Pero, yun nga, siya yung una nagkakotse, tapos nung nahilig na ako ng todo, doon naman siya nawala. Kasi makapagal days, tapos nung nagkaanak ako, nawala rin naman. Actually, yung kotse sa akin, parang naging service siya. Yung
Yung EF, kaya kahit nung na-total wreck siya, hindi siya mapakawalan kasi yung pinaka-meaningful sa amin, yun siya eh. Putang ina. Biruin mo, ang tagal namin nagtitiis ng walang aircon, parang 2 taon. Nung nagka-aircon siya, sarap palang may aircon. Ba't dati ba hindi natin pinagawa? So, 2 years na sa'yo yung kotse, walang aircon. Nung nagka-aircon, parang, kasi dumating na yung anak ko eh. Awang-awa ako sa kanya pag umuulan, tapos square type, gano'n lang yung nakabukas. Pawis na pawis, tapos yung batang yun, kaya ano siya eh. Ano rin siya, kaya siya mahilig siya sa kotse. Siya yung nagbalik sa akin sa kotse. Kasi nung pinagbubuntis ng misis ko, nakatambay kami sa Makapagal. Tapos si Salanon, puta, na-videoan pa yan ng TV5 eh. Siya yung nagta-flagman. Shoutout sa'yo, Sala, puta. Baka mahuli ka pa ngayon dahil sa'yo. So yan, magkakasama kami yan sila Sala. Yung mga OG ng Makapagal. Kaya parang yun naman yung naging roots ko. Na may pwesto kami doon. Kasi alam nila, pag Bruce ko yung dumating, tago nyo yung mga shota nyo, mga aagaw yan. Mga estudyante kami. So magdadala kami doon, may mga chicks din kami. Pero, kasama mo niyan si Dragero? Ibang grupo ni Simon. Pero doon din kami nakatambay. Makapagal, ibang grupo nila. So sa amin yung mga matitinig kasi sa chicks eh. Kaya nga dati, doon ko nakita na parang kaya, ngayon nga nawawala na yung diskarte ng mga bata eh. Pero dati, diskarte lang punan mo, okay ganun. Diskarte na ngayon, ano na? Wala cellphone. Na, dali na ngayon. Parang cellphone na lang. Gcashan mo na lang. Ganun ba ginagawa mo? Wala. Padala mo Jollibee. Ito sabi ko sa misis ko, manluloko pa ba ako yung nakalagin sa yung Facebook ko? Kulang na lang, sa'yo na talaga yung cellphone ko eh. Ikaw na rin mag-post eh. Kasi yun naman sinabi ko sa kanya. Ever since mag-start ako mag-content na. Kasi, tangina, parang dire-diretso na yung daldal ko eh. So, nung nag-content naman ako, ang inisip ko nun, wala manonood sa akin kung kotse agad pag-uusapan ko. Kasi parang, tangina, wala eh, kakabagsak mo lang eh. Kasi ano yung pinaka-pinapanood sa car show? Model. Exactly. So, sila yung parang nakita ko, tapos di ba uso TikTok, mga twerking eh. Sabi ko, tangina, i-explain ko sa misis ko, kailangan natin to. Hindi kailangan dahil gusto ko, kailangan natin para panoorin natin. Para panoorin ng mga tao. Para panoorin ng mga tao. So, dun, ewan ko kung saan hindi ko alam eh, minsan something just click. Kumbaga yung tanong ko sa'yo, hindi ko yun nire-rehearse, wala nga akong listahan eh. Minsan kung ano yun, may default questions ako eh. Parang pag wala na ako naisip, yun na, babalik na ako dun sa default. So yung mga tinanong ko ano yun? Hindi ko matandaan yun kasi may nakalimutan yun kasi hindi ko matandaan. Eh. Saan yun? Sa Manila Boy. Sa Okada. Tapos ang sabi ko ngayon sa mga kaibigan ko, interview mo yan. Sino? Si Tusog. Saan siya dyan? Yung kalbo. Sabi ko, sino yung maputi? Sabi ko, mabait yan. Kasi ang pinaka naging kakilala ko nun yung nagpapadrift, si Jetro Alberto, si Skyline Philippines. Yun yung mga unang car meet ko. Tapos diba nandun kayo? Tapos nung na-interview ko si Ramon, na-interview ko si Ali, na-interview ko si Andre, pati yan si Jetro. Dami ko na-interview doon, mga model. Tuwa ako sa kanila kasi yung mga tao, sir, pa-picture. Parang doon ako na-inspire na sabi ko sana one day, may magpa-picture din sa akin. Sabi ko, meron lang isa, masayang-masaya na ako. Kasi nakikita ko yung tao sa inyo pag nagpapapicture sila, parang nag-picture sa Bold Star eh, parang gano'n. Ako hanggang ngayon, kasi ako, ewan ko, appreciative akong tao. Tangina ngayon, hindi ko, kausap ko kayo, yung pagiging close natin, alam mo, hindi ko inakala to in a million years. Never. Kasi sabi ko, puta, parang, katulad ni Boss Tropa, sabi ko, parang sino ba ako? Parang, kayo nandyan na kayo eh. Parang ako naman, parang, ba't ka biglang papasok sa eksena na seamless naman din yung transition natin. Wala naman tayo pinilit na, tropa tayo, hindi pwedeng wala nang tayo pinirma ang kontrata na, collab wala tayo. Eh. Wala. Parang, yung iba kasi may ganun eh. Tayo, parang magkita, parang alam mong matik, walang kwenta yung mangyayari. I mean, yung walang kwenta, walang sense sa inyo, pero sa amin, meron.
Para sa akin, yun yung deeper meaning nun. Parang, alam mo na yung kindat, kilos, galaw, salita ng isa na, ulo lang to. Walang mangyayari mati. Kaya nga, di ba, pag sumama sila sa atin, huwag kang mapipikon. Kasi kami, walang emosyon sa amin. Magkagagawang kami. Pero, kaya walang pikon sa amin, di ba? Mas gusto nga namin, masarap minapipon. Ma'am Tin, tuwan-tuwa na tayo magputang ina. Pagatong ng pagatong hanggang sa parang iiyak na lang siya. Tawanan. Kaya gago yung anak ko, ginagaya kayo. Ma'am Tin, biglang, may ibabanat siya. Susumbong kita sa nanay mo. So, parang, sa akin, yun yung pinaka naging value nitong ginagawa ko. Sabi ko, never in it for the money naman talaga. Never. Yung kita sa Facebook, kasi napanood ko rin yan, kung masaming kumita ka, bonus na yan kung meron, pero kung wala, hindi naman yung target mo eh. Parang ang target mo, bukod sa mga makikilala mong tao, is, ako para sa akin hindi sa pagiging hypocrite, all of us wanna be famous naman. Gusto natin makilala. Pero in what way? Ikaw ba yung tao pag nakilala ka? Puro chismis to eh. Ito yung naninira ng lahat. O ikaw yung tao na, putang ina, ito yung mga siraulo sa karsin, no? Tapos nandito, yung pag nakilala ka na masaya ka, hindi yung toxic. Kupal na to, nandito Yung walang lalapit sa'yo dahil kupal ka, hindi yung parang si Tusog. Kasi nakikita ko yun kay Ramon eh. Sila Tusog, andyan na yung mga bata. Kasi behind the scene ako eh. Nakikita ko yung mga reaction nila eh. So, yun yung parang sa mundo natin, stressful na nga, magiging stressor ka pa. Ito nga, libangan lang eh. Iba, negosyo. Pero sa iba naman, ito na yung nagpapasaya sa atin eh. Parang sabi nga, Angie Midking na sabi, all of us love cars. Parang be nice, it's free. Be nice to Angie Midking na yun, Brad. Yun yung naging message niya. Kilabutan nga akong ganyan eh. Sabi niya, be nice to everyone, it's free. Mag-inisip mo, puta, no. Pero mas masarap kasi siguro mangupal sa iba. Enjoy. O parang, katulad kanina, si Brian, ito mura. Nag-i-enjoy daw siya pag Boss Brian, sorry. Pag, di ba ma-comment siya, gagawin na yung Boss Red, i-screenshot yung si post para magko-comment siya sa artista. Gusto niya nang iinis. So siguro may type of person na gano'n, na may nag-i-enjoy siya. Pero siguro sa atin nga, sabi ko, iba tayong personality. Ang kagandahan sa atin, one of one tayo eh. Hindi tayo nagkokopya ng style. Hindi tayo naggagayaan. Although same ginagawa natin, pero may kanya-kanyang flavor. Sabi ko nga kay Manong Chuck, para tayong nagluluto. Actually, para tayong Ricardo. So titignan mo na lang kung maalat, maasim. Pero all in all, pag pinagsama mo yan, complement lahat. Ganun yan, di ba? Kaya yung shoutout din yung Ronda, which is yung first na ikot namin, okay din talaga. Masaya din talaga. Hindi lang nagtuloy kasi nagkaroon ng energy. Pero hindi, kidding aside, ito yung gusto namin ever since talaga. Yung makapunta sa mamasyal. Mamasyal. Fuck, parang pag inisip mo, parang hindi lang naman kotse. In the end, hindi lang yun lang nagko-connecta sa atin. Pero hindi kotse yung mismong gusto natin pakita. Sabi ko nga, di ba, tinanong mo ko sa Davao, what's your best experience? Sabi ko, the people you meet. Di ba? Yun kasi, yun yung treasure ng lugar. Honda Civic, kahit saan may magandang Honda Civic. Di ba? Ferrari, tangina, hindi normal yan. No? Pero meron yan. Di ba? Lahat eh. Pero yung tao na mamahalin ka na, boss, kailan balik nyo? Hindi yung, tangina, umuwi na kayo. Sa tingin ko, best experience nito sa doon yung durian. Ay, para sa akin mo. Kita sa mukha niya doon sa video eh. Kasi first experience natin halos lahat eh. So, siya, ako naman, parang, hindi pala ganun ka-worse. Para sa akin hindi siya good. Hindi rin sa worse. So, anong pipiliin mo yung iced tea kanina o yung durian? Leather Mas iced ko yung yung durian kasi ito, alam mong synthetic. Puta sabi ko, di ba pag-amoy ko, di ba Makoy, sabi ko sa'yo, amoy sapatos na brand yung puta. Tapos,
Kasi guys, may pinuntahan kaming party kanina, diba? Tapos, meron iced tea doon, naka-picture. Ako pa. Diba? Buo siya, inom siya. Sabi niya, tignan nyo, tikman mo. Unang alok niya, tikman mo. Amoy, Lasang bagong sapatos. Hindi pinamoy niya na lang. Amoy nyo na lang. Alam mo yung bagong sapatos na nakabox, pagbukas mo. Yung nasa stock room. Ganun na yung amoy nung... Factory sealed na sapatos. Kumbaga Jordan 4 na leatherette. Ganun yung amoy nun. Tangina, biruin mo, lumasa yung amoy ng sapatos. Hindi na namin tinikman. Inamoy na lang nila. Siya, iniinom niya hanggang maubos. Iniinom ko hanggang maubos kasi. In-order mo eh. Tsaka nag-oyster tayo nun eh. Oyster. So, di ba, katulad yan, yun yung, ako parang, nung una, kaya ngayon nagugustuhan ko ng long form eh. Kasi sabi ko, hindi ko na to binivideo para sa manonood. Binivideo ko to para sa sarili ko 20 years from now. Yun yung lagi ko sinasabi. Ngayon yung pananaw ko, sabi ko, sarap mapanood na yung mga katarantaduhan natin, naka-record at ipagmamalaki mo sa apo mo. Puta, si Ramon, tingnan mo, matanda na yun, pero dati pa wala ng book yan. Yung tipong gano'n, di ba? Tingnan mo yung kagaguhan ng lolo mo. Panis sa akin yung AirPods mo. Pero yung AirPods mo, tingnan mo naman yung kagaguhan niya. Di ba? Yung, parang, hindi na para siguro sa akin dati yun yung sumaraming views. Ngayon, nagigets ko na ba't yung iba, parang... vlog talaga. Vlog. Personal vlog. Actually, yun rin naman yung reason namin eh. Di ba? Katulad nito. Kumbaga, bonus na lang iba eh. Exactly. Then, tsaka pag napanood mo kasi, maalala mo ulit yung emotions mo that time. Natawan-tawa. Diba? Parang yung mga audience ni Makoy, tinatakot pa ako lagi. Putang. Yun yung, kumbaga, gawin mo ngayon, tapos yung future self mo, magpapasalamat sa'yo na ginawa mo yan. Yeah. Kasi, biruin mo, wala nang VHS, which is dati. May mga CD. Inaamag yun story, wala na eh. So, ngayon, wala na nga nagpapaprint ng picture eh. Yung photo album mo, Facebook. Kabataan mo yun eh. Nung lumaki ka, wala na eh. Wala ka nang pinadevelop na picture. So, ayun sila. Ito na yung, hopefully, wag mabura yung YouTube, yung most likely, platforms, diba? Habang buhay kasi, it's too big of a company na. Diba? It's our life story. Kasi yan yung, kumbaga, yan yung platform na kasabay, pumapalit, kumbaga, sa TV. Tama. Sila na yun eh. Kaya nga doon ko na-gets yung deeper meaning ng vlogging. Kaya dati, pa ako eh. Tingnan ko pa followers ko, konti lang view. Well, yun naman talaga ang purpose ng vlog. Hindi naman, dati naman, hindi naman for monetization purposes ang vlogging eh. Gusto mo lang talaga. Personal story, personal database of your experiences. Kumbaga, maski pa paano, pinag-uusapan nyo kung anong gagawin nyo, ganyan-ganyan. Pero, yun pa rin yung ginagawa nyo nun, yun pa rin yung sarili mong pagkatao eh. Tama. Tsaka, pag inisip mo kasi, katulad yan, podcast. Di pare-pares yung podcast natin, iba-iba eh. So, ito yung na-experience ko sa Davao. Kasi si Boss Tropa, nandun siya eh. So, content niya yun. Ako naman, gusto ko talaga, ever since gusto ko talaga drag racing eh. Yun naman talaga eh, never kung, with drifting pero never ko nahiligan yung circuit. Gusto ko yung circuit, pero it's not for me. Parang ganon. Kumbaga, mas gusto ko yung pang! Tapos, yun ang sa akin. That's my cup of tea. Tsaka drifting, maangas kasi yung drifting. Iba yung dating, pag... Na-try mo na? Hindi pa. Nakasakay ka na? Nakasakay na. Tapos, ang kagaguhan ko, sinakay ako ni Superman, si Isaac Reyes, sa Luneta. Pag-click kong ganon, naka-drifting ako, wala ako seatbelt, ginaganon-ganon ko. Pag-check ko ng phone, pinatay ko na. Puta, naka-record. Yung naglalakad ako pa labas ng kotse. Naka-record na muna. Tangina naman. Puta, which is, lagi nangyayari na yun sa amin ni Manong Chuck. Okay guys, yung nag-a-alarm kotse niya yun. Sorry, napindot ko talaga nasa... Buhay pa ba yung camera mo? Buhay pa. So, yun yung pinaka... daming ganon. Minsan, di ba yung gumawa tayo ng commercial sa Davao, piniklik ko, palapit ako kay Manong Chuck, hindi ko pala. Which is yun yung dapat kong baguhin. Pero katulad nun, example yung kay Boss Tropa, sabi ko, paano ko ibahin yung akin? Kasi pag, kunyari, ito, nagkarera, sa kanya yun eh, kanya yun. Tapos hindi ko rin namalayan
na yung mga tao, doon ako mapupunta. Sabi ko, puta, naging kakulitan ko yung mga tao. So, unang-una, boss, pa-shoutout! Sabi ko, nagbablog akong ganyan. Sabi ko, GSR, paborito kong kotse to, paborito ko yun, GSR Lancer, yung 2 pinto. Hindi ko alam, ba't di nga ako bumibili nun. Sa tingin ko, gusto mo rin siya Butterfly doors. Yun yung goal ko nun. Kaso ang mahal ng GSR dati. Sobrang mahal di ba? Kaso Honda Supremacy na talaga. So, GSR, sabi ko, GSR, ito yung paborito ko sa kotse. Gran Turismo, yan ang in-upgrade ko laban sa Honda Civic SIR. Tapos, nung tatrahan ka na, boss, pa-shoutout! Pag ganun ko, shoutout ka na! Tapos nag-shoutout siya, tangina Brad, nag-shoutout ka, tumakbo yung coaching, paborito ko. So, dun ako so boss, shoutout mo na, puta, para swertihin. So, ano yun, live yun? Ano yun, nagbablog ako. So, hindi ko pa nga nalalabas yung day 3 Day 1 nalabas ko na. Check nyo, Moab Moto TV on YouTube. Nandun na yung day 1 meron na rin. Meron, nag-long form na ako doon. Okay. Tapos, nung nakita ko, puta, doon ako, ewan ko, hindi ko na-realize, pero yung mga tao yung nagiging content ko. Yung mga bata, lalapitan ko. Tapos yung matatanda. Yung experience nila watching the race. Yes. Which is, sabi ko, si Boss Tropa, sabi ko, Job, ikaw pinipicture mo kasi seryoso kayo. Doon nga nila nabasag na si Boss Tropa, approachable. Kasi, sabi nila, Boss, alam mo, kala namin masungit ka. Kasi si Boss Tropa, nandun siya. Para, kumbaga... Si Boss Tropa, hindi masungit yun. Hindi ka lang nakikita nun. Sa kapal lang. Para. Sa labo na mata. Hindi ka nakikita. Nakita ko yan. Nagtanggal ng salamin. Oo. Ano tsura? First time. Weird. Hindi mo, parang si Superman. Who are you? The fuck? Malaki ba yung mata o maliit? Masingkit. Nakaganon. Nakaganyan. So, puta, ewan ko pa. Pag naliligo si Boss Tropa, nakasalamin. Parang si Job, Boss Tropa, mahal namin yan. Hindi siya si Boss Tropa, walang salamin. Para sa akin, ha. Hindi Dexter yun, Dexter. The fuck are you? Parang the fuck are you? Parang sabi yan. Parang iba siya eh. Si Job lang siya. O si Job, parang sino ka? Puta ka, hindi ka na si Job eh. So, ano nakita ko na yun? Doon ko na nakita na biikot ko yung mga tao, tinatanong ko. Doon na nakipagkulitan ako. Ang kagandahan sa Davao, hindi ka nila ipapahiya. Totoo yun. Kahit sino kausapin mo, kahit gaano sila kataas, once na pinakita mo naman na hindi ka naman kupal, yung masiyahin ka din, putya, lahat sila, puta. Kaya nga, sabi, ang tawag pa ni Boss Oma, yung mga fans mo, tawag ka na. Kasi parang sila na yung kakulitan ko. Si Kuya Weng, shoutout kay Kuya Weng, puta, lumapit si Twist. Si Kuya Weng yung naka-EF na PH16. Sabi niya, tingnan mo, Brad. Ayun yung gray. Yung gray, oo. Tingnan mo, hindi nila pinapansin si Weng. Pag dumadaan, kasi cheer, kaya mo yan. Walang pumapansin. Sabi na para hindi nervyusin. So, tinignan ko, binablog ko. Tingnan si Kuya Weng tatakbo. Pero yung mga tao niya, walang reaksyon. Tapos nanalo. Nung huli lang talaga, hindi na nila pigilan, lumapit na sila. Natalo si Kuya Weng. Sabi ko, hindi nga silang shoutout. Natalo siya sa championship. Pero plumace siya. So sabi ko, hindi ka kasi nag-shoutout. Natalo tuloy si Kuya Weng. So parang, ang tagal mo na silang kakilala. Tapos puta, lahat ng ikot mo, boss shot. Teka lang. Umiinom. Umiinom, pinaupo ko ni Kuya Weng. Puta na sa uhaw ko nga. Kasi may tinakbo kami, may nangyari. Sa uhaw ko, puta, iniinom ko yung pundador sa sobrang walang tubig. Nakatatlong shot pala ako. Sa hilo ko, pinainom pa ako nila Twist, nila Albert. Pag inom ko, ang ina magsasakyan mo, natulog pala ako sa kotse. Kuha ka to. Uy, andyan ka pala. Tulog na ako doon, hindi ko na kaya. May Carmit nung gabi, hindi na namin napuntahan. Sorry, sa Carmit, hindi na namin napuntahan. Boboses dapat ako, kaso inaabot kami ng... So, paano ka naging host ng mga Carmit? Actually, hindi Carmit. Hindi ko nga alam eh. Nag-start ako mag-hosting. Di ba nagbablog na ako? May kaibigan yung kapatid ko, which is si Boss Mike. Barber battle, so gupit. Kailangan ng host in the last minute. Nakikita na nila ako, makapal mukha ako. Sabi, boss, gusto mo mag-host? Sabi, bigyan kita TF. Sabi ko, kahit wala, kukunin ko yan. Pero nung umuo ako, wala akong fucking clue on how to host. Never tried? Wala.
Alam ko, ang pinanghawakan ko nun, pag oral recitation, tas group project, ako nagsasalita. Yun lang. Okay. So, binabalik yung confident na yun. Pero putang ina, sabi ko, sa 50 lang na estudyante, hindi naman sa marami. Nung nakita ko, sabi ko, boss, paano yung briefing natin? May script sila. So, babasahin mo. Parang naging robotic ako. Hindi ka effective. So, tapos, yung may direct eh. So, pasok na. Kung ano yung nasa script, nag-a-adlib ako eh. Sabi, pabawasan mo yung adlib, pabawasan mo. Kasi parang sa akin, yun yung personal touch ko eh. Tapos, ang gusto ko, anong nangyari noon, nag-host ako, dead air eh. Ayoko sa lahat, dead air. Yung patay na walang nagsasalita. Kinuha ko yung mic. Tapos, yung pinaglalapitan ko yung audience. Sabi, boss, sino tingin mananalo dyan sa fastest fade? Doon ako. So, nagkaroon ng interaction. Yung mga tao, naging alert. Ako ba lalapitan nito? Kaso ayaw ng direct na gano'n. So, nawala. Pagpanik ko, may timeline eh. Kailan umabot sila dun sa timeline na yun? Sabi ko, masaya. Pero first time kong bigyan ka na hosting. Oh, shit. Pwede. Sarap. Parang, hindi ko in-expect. Kasi parang, sa akin, wala naman ako, gusto ko under promise sa'yo, pero mag-over deliver ako. Kumbaga, mas masarap yun kaysa mag-over promise ka. Hanggang dito ka lang pala. So, tsaka never pumapasok sa isip ko kasi yung pera. Parang, ito lang budget. Konti lang gagawin ko din. Hindi. Bibigay ko sa'yo todo. Kaya nitong mga lately, sabi ko nga dun sa iba, kasi may binibigay ako mababa, meron mo sabi ko. So may bayad ka na sa mga karmit? Minsan. Okay. Madalas. hindi dahil para sa pera ko. Kasi sabi ko, magagas na ako. So, buong araw ko gugugulin ko dyan. Hindi ko titipirin yung event mo, puta. Kahit magunaw tayo dito, okay lang. Tsaka sa akin naman kasi, lalo na mga bata na media, bibigyan ko yan libre. Walang bayad. Wala talaga. Kasi sabi ko, wala namang kayong kikitain eh. Ba't ko kayo sisingilin? Pero kunyari, ikaw, nag-charge ka na ng entrance, meron ka na. So, bigyan mo na ako kahit konti. Konti lang naman, di naman sagad. Kasi lalo na yung malalayo. Tapos kasi sabi ko nga, pag tumatak sa isip ko, pero hindi ko naman sinolo, if you're good at something, parang... Word of mouth lalo. Oo, parang wag mo rin going for free. Parang kasi mawawala yung value mo. Diba? Parang meron nga akong napag-hostan, sabi ko, ito sa inyo ko lang bibigay. Parang nakalat niya. So parang nagugulat ako, ba't ito yung binibigay sa... Sabi ko, ginawa ko yun sa inyo dahil mga bata kayo eh. Actually, hindi ko naman, kailangan ko lang yung para panggas, pangkain namin. Nung mag-ina ko, kasi sinasama ko yung family, di ba? So, anong unang karmit na hinostan mo? Ano nga ba? So, pero after nung barber's host mo, Lumapag na may ako mga sa- sumunod pa doon? Yun Or yun yung karmit na? Karmit na. Parang after nun, pumukpok ako sa ano. Hindi, paano mo nakuha yung unang Oo, karmit? nga, no, Paano hindi bigyan mo ko- inagaw yung mic? Honda Day. Honda Day 8, nung nag-Honda of the Night ako. Ay, hindi. Oo. Yung Honda Day nga. San? Alam ko na. Skyline Philippines. Maraming salamat kay Jetro Alberto. Sa mall, sa Bikutan. Hindi sa Bikutan. Sa Laguna, sa Robinsons. Yung may parking. Yun ang unang hosting job ko. Paano mo nakuha yung hosting job Sabi na? ni Jetro, kasi in-interview ko siya eh. Okay. So, na-project ko sa kanya yung energy ko. Okay. So, sabi niya, ang galing mo. Parang, Pwede ka mag-host. pati ako, nadala nung energy mo na, hindi naman ako ganito, na pasabay mo ko sa'yo. Sabi niya, gusto mo mag-host? Sabi, sige. Sabi niya, bibigyan kita budget kahit wag na. Hindi kailangan yan. Gusto ko mag-host. Tapos doon, biruin mo, nag-Harlem Shake kami ng mga bata. Doon ko first time. Ito kaya memorable yun. Bakit hindi mo ka naalala eh? Hindi nakalimutan. Kasi para sa dami. Pero parang, napaisip siya kanina. parang yun kasi sabi ko meron Tama. may una eh. Hindi. Doon ako first time pumirma ng autograph. Saan? Sa mga bata. Okay. Sabi ko, ang sinasabi ko ba, sure kayo, Hot Wheels mo, ba't ko pipirmahan? Masisira to Hindi kuya, gusto ko po pirmahan yung putang ina. Seryoso ka ba? Sabi ko, may picturean mo nga to.
May picture yung miss. Ang picture ng misis ko pala, bago yung Hot Wheels, yung t-shirt ng bata. Sabi ko, hindi ka ba papagalitan ng nanay mo? Kaya tinatanong ko lagi, ano yung pinaka-weird mong pinirmahan? Ako yung balat dito, tsaka yung tsinelas ng bata. Tapos hindi niya sinuot, hawak niya, umuwi. Sabi ko, pipirma na lang ako. Bata, meaning mga anong age yun? Talaga, mga nasa 10 years old, 12 years old, 13. Kasi sabi ko nga, ito yung nararamdaman niyo. Sabi ko, tsaka ako ma-thank you ako. Sabi ko nga, doon sa mga gusto magpa-picture po siya, pagpa-picture kayo sa akin, kasi mas 20 times mas masaya ako na may nagpa-picture sa akin kesa doon sa nagpa-picture. Promise. Iba yung feeling nun sa akin. Ako, unang pa-picture ko sa'yo sa DBDK eh. Oo nga pala. Diba? DBDK pa natin nun. Kaya nga sabi ko, Makoy, thank you ha, salamat ha. Kasi tangina may nagpa-picture sa akin, di ba? Tangina. Tapos di ba, ni-raid ko pa yung camera mo, ginamit ko pa pang-vlog nung dito na tayo sa may Syndicate, Northside Meets. Inulan tayo nun, di ba? Parang yun na yung feeling na, parang siya naging drug sa akin. Na na-addict ako na, ang sarap nung may taong gusto kong makita kaysa sa taong ayaw na sa'yo. Meron, hindi naman natin ma-please lahat, pero doon ka na sa side na maraming may gusto sa'yo. Para sa akin hindi gago, nagpa-picture siya sa'yo kasi lalagyan sa dartboard. Bullseye, tangina, tinamaan yung balat nito. Pellet gun. Ang pellet gun, no? Nirarat-rat, binubutas. So, yun yung first ko. Kasi yung drifting session yun. First saan yun? Sa may Robinsons yun. So, nandun si Rob Moya. Si Rob Moya, nag-drifting din doon. I know, he's a good friend of yours. Pero mabait si Rob Moya para sa akin. Maangas siya. Maangas. Pero mabait pero siya. Pero maayos yun. Tsaka may istorya kang gustong-gusto kong ginawa niya. Nasa yun, lower level ng mall. Okay. I like you, Rob Moya. I like you. Which is, tuwan-tuwa ako na narinig yung story na yun. Which is, sa amin na yun, inside joke. Inside joke yun. Pero nung nakita ko yung mga drifter, tapos puta, ginawa, hawak ko yung mic, umiikot ako, ako pinaka natatakot ako, yung walang sumunod na crowd sa akin. Pag pinasigaw ko, wala. Yun yung pinaka-fear ko. Siyempre. Pero yung parang sumasabay na sila sa frequency mo, yung puta, tinakbo ko, nilatag ko yung mic, wah! Parang may scene. Parang napapanood ko yan. God damn, tapos tumayo ako sa ginanong ko yung mic, puta, sigawan, malahina dito, puta, dito, putang ina. Iba parang sabi ko, nadadala mo yung crowd. Parang sabi ko, pero did that ever happen to you? Na first time yun. Ginanon mo, Wala, tapos walang... Parang ano yun parang gustong gawin ng katawan mo na hindi mo alam na paano. Kasi nagulat ako, may barrier yun. Puta, tinayo ko na talaga. Maingay ba dito? Tapos pag ganun ko, sigawan yung tao. Tapos, so hindi pa nangyari sa'yo na pinasigaw mo sila, walang nag-react? Wala. Yun yung talagang sumigaw silang lahat. Trinay ko lang kasi minsan mapapakiramdaman mo yung crowd eh. Hindi yun ang parang, serious crowd ba to? Gusto ba nito bastos na style na atake o medyo mellow? Pero nung nakita kong wild, ay puta, magsisigawan tong mga tao na to. Tsaka lahat sila sasagot, puta, kuya pa shoutout, sige shoutout. Shoutout sa mama ko, hindi pa ako umuwi hanggang ngayon. Huwag ka nang umuwi, yari ka sa mama mo. Yung gano'n, yung organic interaction sa tao. Hindi mo pinipilit, wala kang pinipersa. Kusa siyang nangyayari, kusa rin siyang binibigay sa'yo. So, hindi ko alam kung ano yung energy ko na, sabi ko nga, iba-iba tayo eh. Pero parang, para sa akin, siguro strong suit ko, kumonekta, ibang connection eh, iba tayo connection. Siguro yun lang yung mabilis ko lang ma-connect ng bahagya. Kasi si Ramon medyo seryoso yan pag naglakad dyan eh. Diba? Bad boy yan medyo tanginan to, papansinin ba ako nitong hype na to? Parang ganun eh. Which is si Kuchi, siya yung nakikita ko siyempre kasi para kami siraulo pag tumawa kami dalawa, lakas eh. So yun naman yung parang namin. Kasi si Kuchi minsan mag-i-edit na yan. So focus na siya doon. Si Manong Chik, naman yun, parang... Hindi mo raramdaman yun. Oo, nasa gilid lang yun. Sa gilid lang yun. Si Ma'am T naman, tangina, pag narinig mo yung boses, wag na. Parang lalamunin ka ng buhay. Yun naman siya. Pero pag pinagsama-sama mo nga, sa isang hainan, para kayo pinalaki na magkakaibang magulang pero sa isang bahay. Yun. Diba? Parang, kasi doon lalabas yung uniqueness ng iba. Which is, yung mga ginawa natin. Pangarap ko to kasi
pinapanood ko mga motovlogger. Well, doon naman na-inspire yung idea. Oo. Kasi parang doon, minanifest ko nga eh. Dati nag-post sila SM Laguna. Sabi ko, soon, nag-comment ako doon, soon makakasama ko rin kayo, Evo All-Star. Sino SM Laguna? Sila, Evo All-Star pumunta doon. Sino yun? Yung Evo All-Star nga. Yung mga hindi gago. Yung mga mga motovlogger, sila Boss M, sila Hammerman, sila Jay Katagumpay. Evo brand. Akala ko nga dancer. Dance group eh. Sabi mo, doon tayo na-inspire, tapos hindi mo alam I got inspired but I don't know the characters. Okay. So yun, ginanon ko lang. Evo brand tapos, ang nangyari, naka-Evo? Iniisip ko agad sila, Evo Club, Evo All-Stars, mas madilim yun. Mas malalalim yun. Bakit hindi kasama si Peter doon? Evo All-Stars ka. Tapos di ba parang pag tinignan mo sila, may follower ka. So ikaw lang muna mag-video, pero lahat ng mga kasama mo nandun. Hindi, yun nga ang sinasabi ko eh. Diba? Yung, I don't know if I'm correct pero sa nakikita ko sa kanila kasi, lahat sila may sariling vlogs. Oo, lahat sila sikat. Ngayon magtataka ka, bigla sila magkasama-sama. So, was it organic yung pagsama-sama nila? Or nagkataon lang na they were handled by the same manager na meron silang kontrata na let's do something, let's collab para to make the reach. Sa nakita ko, kasi I was so blessed, na putang ina yung Christmas party nila, ako nag-host. Okay. So, hinost ko yung party ng... Alam mo, sinasampal ko yung sarili ko noon gabi na yun. Sabi ko, putang ina, nandito na ba ako? Puta, si Boss M nandito, si Hammerman, si Katagumpay nandito, si Idol Moto. Tang ina, pinipilit kong, pinakagat ko yung labi ko eh. Kasi kumakain sa table namin si Jay. Doon si Jawo. Pupunta si Buhawi. Si Pacboy nandun. Si Buhawi ba yan ng Parokya ni Edgar? Gago. Si Buhawi. Buhawi nga ng Evo All-Star. So, Team Graffiti, Suicide Squad, yun ang tawag sa kanila. Okay. So, lahat ng mga who's who ng motor. The motorcycle scene, god damn, nandun. Parang akong... Hindi tayo pwedeng tawagin motovlogger dati, hindi natin kilala. Ang motovlogger na nakalala Storky. Si Torky, yung inano ni Manong Chuck. Inano ni Manong Chuck yun, nirap ni Manong Chuck yung ano nun. Yung motor? Yung motor nun. Si Torky at saka sino yung nagpupunta sa 522? Si Motorkada? No. Barkada nila, kaibigan din nila Miguel Joaquin. Miguel Joaquin's friend, motovlogger. Yun. Basta yun. So yun, parang ako, nung nakita ko yun, sabi ko, tangina, grabe. Tapos yung hosting ko, kala ko i-introduce ko lang si ano ba yun? Cherry White. Hindi, tomboy ng, ano ba yun? Tomboy ng dance floor. Tomboy ng Makati. Chick boy ng Makati. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Yun yung ano niya, chick boy ng Makati. So, siya yung parang tomboy sa car show. Yung nagmo-model. Pero chick boy ng Makati, alam ko kilala mo yun pag nakita mo yung profile na. So, anong nangyari nun, kala ko introduce ko siya. Sabi niya, ba't bumaba ka na? Paano gagawin ko? So, yun yung pangarap kong gawin yung, here we go now! Here we go now! Let's go! Mag-MC. Oo. Putang ina, sabi ko, ito yung pangarap ko. Tapos, nung nakita ko, puta, nandun na sila, tumatalon na rin sila. Let's go! Let's go! Ina, sumasabay sila dun sa beat, sumasabay sila sa sigaw ko. Sabi ko, fuck, nangyayari ba to? Sila Motoronda, nandun, si Madam Blade. Sumasayaw, tapos tumuturo pang ganun. Sa Idol Moto nga, di ko nasabi sa misis ko, nagbeso-beso. Idol Moto is a babae? Yes, Idol Moto. Hindi mo kilala si Idol Sobrang Moto. bait niyan, si Jen, taga-Tondo yan. Sobrang bait niyan. Yun yung nasa live mo kanina? Hindi. Si General Camote, nandun din. So, parang, nung nangyari yun, ang nakakasama ko. So, manifesting is one thing pala. Pero sasamahan mo talaga ng diin. Well, siguro, you're a natural-born MC na hindi ka lang nabigyan ng break. Nung medyo bata. So, siguro nung bata-bata ka, nakita mo na yung talent, kung nabigyan ka ng break nung bata-bata ka, tapos nakita mo yung talent mo, maybe, kung di man ito ang ginagawa mo ngayon, ang ginagawa mo is nasa mga club ka. Siguro. Or DJ ever ka sa since. beer house. Pwede. Ladies and gentlemen, please welcome to the floor, JC. Miss Mayuki. 262536. Wearing nothing but smile. Keep the beer flowing and the fun going at a dark beat. And please,
don't worry about your credit cards. It is safe. Keep the beer flowing and the fun going. Tangina, kabisado mo muna. Hindi, isa pa yun. Parang ako natutuwa rin ako sa mga DJ nung gano'n. Kasi, di ba, ang gagaling nila, Brad, di ba? So, yun yung... Late ka na-discover kasi ginalingan mo lang sa presentation. Sa classroom. Hindi sa classroom rin lang. siguro kasi alam na may talent siya para wala akong idea. Sinabi niya na bibo-bibo daw siya pag Hindi, nag-present iba pa rin. siya. Kasi yung public speaking or extemporaneous speaking is different from hyping. So, sa school nyo dati, meron mga host, mga events, hindi ka rin nakapag-host sa mga ganun. Ito pala, ito yung naging sikreto ko. Dati, nung unang-una, isipin mo sila nakauban. Blurred silang lahat. Isipin mo sila nakauban. Di, blurred sila. Underwear pala, As in, parang wala akong nakikita. Tinitignan kita, pero blurred ka. Para may eye contact. Tapos may mas na-unlock ako na greater power. Yung nakikita ko na sila. Nakikita ko yung reaction nila. Si madam, ayun, napapaganon po. Sabi ko, ito pala yung mas matindi. Kasi kaya ako na-blurred, para lang hindi ako mahiya. Pero nung bumukas yung mata ko, nakita ko yung mga ginagawa nila. Nako-call out ko ngayon sila. Parang, ako kasi pangarap ko, I don't know, parang stand-up comedian gusto ko talaga. Mahilig ako magpatawa eh. Pero I don't know kung kaya ba ng dire-diretsong gano'n. Kasi, kumbaga, minsan natatawa tayo sa kwento namin ni Boss Tropa. Matatawa ka, pero normal yun na nangyari. Di ba? Parang, hindi mo pinipilit na, tingnan mo yung langgam. Tapos, tingnan mo lang. Parang gano'n yung, hindi ko alam kung gano'n yung atake. Pero, siguro dun sa pag-hosting, yun nga yung... You feel at home. Oo, parang, sabi ko nga, paghawak ko yung mic, parang may nagsuswitch. Ikaw, di ba, pag in-interview ko nag-iiba si Ramon eh. Pag hawak ko na yung mic. Si JC nagiging mo up. Oo. Pero pag ikaw, pag hawak mo na, pag andito na kayo, parang, may iba eh. Meron tayong ego na parang naka-cocaine. Alter ego. Cocaine na alter ego. Well, ako kasi, when I was young, in my younger years, di ba meron yan sa mga schools na... mga programs. Oo, na may extemporaneous speaking, ganyan. Bibigyan kang topic, tapos you'll talk shit about the topic. Hindi ko gustong sumali sa ganun, pero putang hindi ko lang ba't sinasali ako ng mga teacher. Na for me, parang tangin lang yun. Anong klaseng skill na magagamit? Tapos nung nag-college ako, nung nasa Mapua ako, may subject kami doon na magpo-program kayo. Tapos after my program, kailangan mo i-explain. Yung ginawa mong program. Oo. Ngayon, naisip ko, ako kasi nangungopia lang ako. Kukopyahin ko lang yung program ng klase ko na nerdy. Papalitan ko yung mga variable. Para maging sayo. Tapos for example, sa kanya, variable niya, XYZ. Ako gagawin kong ABC. O, gano'n. So, kasi, the program itself is typically the same. Pero, yun ang tinitignan ng mga teacher ko, yung parehas yung variable, puta, nagkopyahan. Nagkopyahan to, parehas na dead match eh. Oo. Ngayon, gagawin ko, kukopyahan ko, papalitan ko yung variables, ganyan. Tapos, i-run ko, gumagana. You have to defend it. You have to explain. Puta, yung mga klase kong magagaling, kaya nilang gumawa ng program, bilis. Pero hindi nila ma-explain. Ako naman, hindi ako gumawa ng program, pero ma-explain ko. Kaya, sabi ko, puta na, basic ah. Gano'n, di ba? So, tapos, nahasa din ako, nag-call center ako dati. Call center din ako. Tapos, pagkatapos nun, nag-college naman ako sa Palawan na ako nag-college. Thesis. Okay. Kayo ba? Ano bang role nyo ng thesis kayo? Wala. Taga-ano lang ako, taga-bigay. Ng pera? Oo, hindi. ng tinapay. Kasi yun ang trip na bibili yung tinapay yun, kakainin namin. Gano'n. Partners lang kami, dalawa lang kami. Sa amin group eh. So, sabi ko doon sa mga group ko, ako nang gagastos lahat, kayo nang gumawa, pero ako magde-defend. Yun, So, na-feel ko na sarili ko na I have a thing for that shit. Na hindi ako nahihiya, ganyan. Kaya mong iharap eh. Oo, ang problema lang sa akin kasi, if this shit doesn't mean anything to me or this shit is not interesting for me, wala siya. So, for example, yung barber bullshit. Kung ako ang pinag-host doon, wala akong kagana-gana. Kumbaga, out of context mo yun. Yes. Tama yung sinabi mo man kasi, yun din yung role ko naman, speaker.
So, nung alam ng teacher kasi, pag alam mo yung sinasabi mo, which is hindi ko alam yung sinasabi ko. Pinapaikot-ikot. In-explain lang nila eh. So, ito yung pinaka-topic. So, ito yun. Putang inang ngayon, sila pa yung mahihiyari kasi sila yung tatanungin. So, Sir, Mr. Pastolero, you're okay na? How about your teammates? Puta sila ngayon. Saka, madalang yung malalakas yung loob magsalita. Yes. Usually matatalino, pag performance na, doon na sila nagfe-fade. Pero pa sagutin mo yung exam yan. Magagaling. Ako, ganun ako dati. Ikaw Hindi yung ako magaling mag-exam. Hindi rin. You're not good at anything, bro. Pero, hindi ako medyo introvert ako. Hindi. Si McCoy, hindi siya. Introvert ako dati. Alam mo yung striking me para matali, bookworm. Hindi nga. Kasi datingan niya eh. Mukha lang siyang matalino. Yun yung style. Ganun yung project ko. Hindi, seryoso ba? Deceiving. Hindi nga seryoso ba? Kumbaga, hindi ako masalita. Ayoko nagpe-present sa harap. Ayoko Pero, simulan ko to, nade-develop rin pala siya. Nade-develop kasi nga may John Robert Powers na speaking. Kaya kung minsan, parang ako, nakikita nyo na mas madaldal siya. Ako natatahimik. Kasi, kumbaga, bago pa lang ako dito, siya sanay na. Ngayon, kumbaga, natututo ko kay Chino. Na-absorb mo na eh. No? So, ganun yung parang nagko-complement rin. Pero galing ni Makoy, pag pinapanood ko yung mga TikTok niya, ang ganda ng lighting, ang ganda. Dinaan sa lighting. Kasi, maano ko sa, pag nagustuhan ko isang bagay, Tutok. Talagang bubusisiin ko siya. Kunyari, mahilig ako sa kotse, mula pag-ayos sa ilalim, pag-wiretap, ginawa ko lahat yun. Tapos nahilig ako sa kape. Ngayon, bawat yung may machine ako, i-express mo yung... May tatanong ako eh, pinaghiwalay mo na yung asukal sa creamer tsaka kape sa 3-in-1? Yung ginagawa sa mga coffee shop. Oo, yung gagrind, yung gaganon mo pa, tapos itatamp mo pa, tapos may seconds pa ng extraction yun. Oo, yung ganun to the extent na talagang binubusisi ko pag nagustuhan ko isang bagay. Na-vlog mo na yun, Makoy. Ako, aliw ako panoorin yun. Yung nagsisimula sa, noong time na yun, di pa ako naggaganito dati. Matagal mo nang hilig yun. Nauna pa yun. Tapos nahilig rin ako sa computer, nahilig rin ako magkalikot. Nahilig ako, dati nag-vape ako. Ngayon, natigil ko na eh. Nag-vape ako dahil gusto ko yung kinakalikot mo rin yung... Yung gumagawa ka ng coil. Oo. Kwento ko yan dito eh. Oo nga kasi ano yun eh. Parang ano yun it's an art. May certain number of tapos technical. Tapos may sizes pa. Lalagyan mo pa yung cotton, ayusin mo pa. Isisiksik mo pa yung maigi, di ba? Papataka mo na, tapos pag pinair mo, sunog yung cotton. Inaubos agad. Sobra sa coin! Pag-ipa mo. Saka hindi yung may putok, yung may papapasok ka sa loob. Parang mantika ng tamalsig. So, ganun pala yung naging mo. Kumbaga, pag nag-focus ka sa isang bagay. Sabi ko, since hilig ko yung kotse, parang gusto ko, nahilig kami sa pasyo. Kunyari, nahilig kami sa pasyo. Nagsimula kami doon. Talagang nagbuting-ting rin kami. Nandiyan pa rin. Buhay pa. Sabi niya, balik daw kami sa kotse. Hilig ko rin yun. Hindi game ako. Hindi nandun lahat ulit nakafocus yung hilig namin. Nagsimula na naman kami. Ayan na naman. Sa kotse na. Ito na. Nakikita. Ngayon, sinasabi namin, para lang, kumbaga, to make it worth our while. We'll document it and share it sa vlog. Na kung may manood, okay lang. Walang manood, fuck you. You're missing out. Hindi. Para sa akin, tama ka, you owe it to your future self. Na ipakita mo sa kanya to kasi wala nang memory na lang naman natin to eh. Pag hindi mo to ginawa, parang yung sa Davao natin, anong nangyari dun? Di ba? Ay, yung sa Palawan, sa Davao, di ba? Pero kung di natin na-video, wala yun. Kwentuhan lang yun. Napakita mo. Di ba? Marami rin natuwa, maraming nasaya. Parang, ewan ko parang, etong age na to,
although digital siya, pero ando na eh. Hindi na natin mababalik yung... No, siguro this is our way of storytelling na lang. Yun pala yung para sa akin naman, kung bakit pinagkaiba-iba natin. Si Ramon parang storyteller siya eh. So parang the way mo kunyari, di ba tinanong kita isang beses, the way niya palawakin yun, nag-storytell siya eh. So, different din kung paano tayo magsalita, di ba? Kung paano yung point of view mo. Kaya nga may tanong to minsan na, galing nun ah. Parang mapapaganon ka. So, yun pa yung parang ina-appreciate mo yung galing nung isa't isa, hindi yung, tanginan to, mas malupit ako dito. Hindi ganun eh. Kasi may ibang grupo. Ganon. Tanginan, lumalamang na to. Hindi pwede. Ako na dapat. Ako na yung babangka. Hindi, parang lahat tayo bida dun sa... minsan nga, nakaka-hijack ko yung vlog niya na sa akin, siya yung naka-vlog. Di ba, parang, hindi, wala siya yung, dami nag-views dito, ba't sa akin wala? Hindi, parang, magkakasama kami dun. Andun nga din ako dun sa video na yun eh. Kaya marami rin nanood sa akin. Di ba, parang, sa hindi mo pinipersa yung sarili mo na ipasok dun sa ano na yun, di ba? May napanood lang ako isang vlog, magkasama tayo, wala tayo dun eh. Ano? Wala, ano mon? Pero teka, go ahead. Anong pinakamalaking talent fee na nakuha mo dahil sa pag-host? Sa akin? And the biggest event na ano? Ano siguro yung pinakamalaking event na lang? Hindi, gusto ko give me a figure. Putang ilang digits? Oo, digits? Hindi, gusto ko exact amount. Okay, exact amount. Hindi ko na sasabihin ko saan event. Huwag mo sabihin ko saan event. 18,000. 18,000. So, 18,000 ang kailangan mo para maging... Hindi kasi... Teka lang, That's for... 18,000, how many hours work? How many hours? Ano yun? Simula... Alas 7 ng magagal. Hindi naman. Alauna pa lang nandun ako. Pero usually, nag-start ang program. 6. 3 o'clock, ganyan. Kasi ayoko na ng tahimik eh. Kaya gusto ko may sounds or ayoko nung parang ayoko nun. Kasi parang siset mo na yung mood eh. So, ang setting ng mood mo, unang-una yung sounds mo. Papatugtog ka ba ng love song tapos gusto mo masaya in the end? Kaya si DJ Rock okay din eh. Rock Cruise in the motherfucking building. Okay din eh. Yan. So, pampahype din. Si Rock, pag sinabi, Rock, meron na nung mga Oside Mafia, eto na yan, putang babanan. Tapos mimixan niya nung mga ano. Nasa Davao tayo, hindi nila alam yung mga rock na yun. Oo nga. Yung sa ano, kasi. Hindi, tangina. Sabi ko, Kuya, wala ba kayong Oside Mafia? Sir, may playlist ka? Ako nang mag-ano ba? Maglaglagay ba dito ba? So sabi ko doon sa, brother, perang cellphone mo. Oside Mafia tayo, playlist ng Oside, di ba? Hindi nila alam. Dumating! Gumagano na. Sila na gano'n. Naka-steady siya kasi, kumbaga, yun yung concept eh. Kailangan, shout out to Twist, that's Twist. Ano yun, Twist, Slick Stop? Slick Stop. Tangina, grabe sa Davao. Iba yung, putang ina, doon ko nakita sila Ramon na tuwan-tuwa ako. Sabi ko, putang ina, sila tusog hanggang dito, nakakarating. Alam mo, yung na-proud ka sa mga, kasi ako proud ako sa mga kasama ko eh, na, inang galing nila. Pinapanood sila dito. Yung parang, yung katangahan nila, maabot dito. Parang, kasi ako parang sa akin, magkasama ko to eh. So parang ako rin yun. Kaya si Tropa, nung ano, putang na, luha nga ako nun eh. Kasi in-appreciate siya ng Davao. Binigyan siya ng plaque ng DDRA. Really? Appreciation. Pucha, ano yung glass yun mo? Appreciation. Sabi nga ni Gago. Kaya Boss Tropa and Friends, yun ba yun? Hindi, may story yung Boss Tropa and Friends. Pero ito muna kasi, ang Gagong yun, tinatawag siya, nahiya siya lumapit kasi sabi niya, ano yun ko naman yung token? Sabi ko, Gago, Job. Ang token of appreciation, bagay yun, hindi yung token. Ay, puta, sabi niya. Ano Tom's World? Kaya tawa kami ng tawa sa hotel, yung panga namin, ang sakit na. Putang ina, tapos, tinatawa. Kaya mayanin ko yung token, hindi ko na, saan ko gagamitin yun? Sabi ko, parang key to the city yun. Kumbaga, ito yung ano, paparangalang ka. So, Boss Tropa, ako, nilapitan ko pa personal. Boss Tropa, mahihain si Job. Sa totoo lang, ayaw niya yung main character siya. Sabi ko, tangina mo, ayaw mo, ako na lang. Sa akin na lang i-award. Tapos nung binivideo ko, sabi ko, tangina tong isang kaibigan namin, pinarangalan ng Davao.
Nagte-thank you sila kay Job dahil pinakita ni Job yung kultura ng car racing nila doon. Pinupuntahan sila doon. Kaya, ewan ko, ang dami namin na pag-usapan to the point na sabi ko, tangina, Job. Alam mo ba si Ramon, tsaka ako alas 7 na natulog. Sabi ko, Mon, tulog na tayo, may araw na. Wala na sigurong maligno. Tangina, alas 7. Gumising kami alas 9. Tangina, breakfast daw. Palawan hits yo. Sabi ko, Mon, wala ba makatulog pa uli? Tangina pala. So, nung pinalangan ito, tuwa ko. Kaya naman nabuo yung Boss Tropa and Friends. Gumawa akong video. Papunta kami ng Davao. So, si Naldren, si Lalamog, kasama niya, sabi sa akin ni Gago, ni Boss Tropa. So, tangina, naggawa ka ng video, hindi mo sinama si Lalamog eh. Sabi ko, tangina tol, hindi ko naman kasi alam. Oo, si Naldren. Hindi mo ba alam? 2 days na, tawag ko sa kanya, tol. Kasi hinihintay ko tawagin mo yung pangalan niya. So, 2 days na tayo magkasama. Hindi ko pa siya kilala. Sabi ni Dren, kaya pala, kuya, tol, ang tawag mo sa akin. Hindi ko nga alam pangalan mo. Nahiya naman akong tanungin, tol, anong pangalan mo? Oo. Lock-in na ako eh. Lumagpas na yung time lapse ko para alamin yung pangalan mo. So ngayon, sinabi niya, we've gone past that. Oo, okay na. Sabi ko, tangina, tingnan mo, sama ng ugali mo, hindi mo na alam yung pangalan, hindi mo pa sinama sa Ginanon video. Ginaganon ako, konsensya ako. Tapos ngayon, siyempre mataba utak na, Job, tangina ka din eh. Ikaw nga, hindi mo sinasabi yung pangalan niya nung gumawa ko intro eh. Mas wala kang kwenta, kaibigan mo yan, hindi mo pinakilala sa akin eh. Ano kami, Boss Tropa and Friends? Tapos, kaya pala nabuo yun, kasi sabi niya, kasi pag kunyari, gumawa kayo ng nag-organize kayo ng meet. Kaya si Twist, DDRA, ako, tapos, ginawa nyo, car meet. Pwede naman. Saka ganun ako. Tangina, Job, ang sama ng ugali mo. Sabi, bakit? Gagawa kami ng car meet, ang collaboration, DDRA, Twist, tas ikaw. Ano kami? Boss Tropa and Friends? Walang Moaboto TV, walang Pusok and Friends lang. Tas kami pa yung mag-aasikaso, putang na, hindi siya makasalita. Ayoko na. Pangit ng ugali mo. Gusto ko itong i-video para pakita sa mundo ang sama ng ugali ng Boss Tropa niyo, kupal. Putay na kasi, parang sabi ko, tangina, nag-iisip din siya. Oo nga, ba't Boss Tropa lang? Asan kami? Asan yung Elip G? Tangina mo. Maski Elip G na lang idugtong mo ito pag napanood nyo, tatawa yung gago na yun. Kasi doon niya na-realize na, putang ina ko, sarili ko lang inalagay ko. Kaya doon ang buo yung sabi ko, tangina ngayon tawag sa atin, Boss Tropa and Friends. Siya lang yung bida. Tangina yan, wala nang iba. Siya lang talaga. So yun, mga kapatid, kaya si Job, tangina mukhang kala yung mabait suplado, tangina sama ng ugali niya. Sabi ko nga sana wala nang manood sa kanya eh. Lumipat sa akin yung mga followers niya. Umirit pa yung gago eh. Ewan ko na pagkwento natin kanina. Sabi yan. Moab, pag nag 1 million ba ako, papansinin mo ba ako? Ako naman, ha? Naisip ko, tangina mo. Ako pa yung hindi mamamansin. Magwa 1 million ka. Parang baliktad ang putang ina. So, nakaisa siya doon. May magandang nangyari. Sabi ko, tangina naman, Job, baka sa sobrang sikat ko mag 4.42K na ako, di mo pa ako pansinin. Siya rin napaisip, puta, binalik mo ako. And shoutout kay ate na hindi namin inaasahan. Si Ate Dimples na lagi nag-ayos na Netflix namin everyday. Saan? Sa hotel. Sa hotel. Sabi, hindi namin sinasadya. Nare-rebump lang talaga. Puta na, parang 5 days siya nang siya yung hanggang sa uli nakikipagkwentuhan na siya sa atin. Ano ginagawa niya? Nilalagin niya? O, ilalagin niya. Tapos meron pala sila parang, kaya minsan ayaw pumasok kasi website. Parang ilalagin mo yung guest tsaka password. So may ganon, kaya minsan hindi pumapasok rekta. So shoutout doon sa Luxury Suites. Unang pasok namin, sarap. So manonood daw sila, mga nag-follow na sa akin yan. So, teka lang.
bigla ako may naalala ng tanong eh. Baka makalimutan ko pag di ko pa maitanong eh. So ano naman pinakamurang talent pinakuha mo sa kat? Pinakamurang talent. Pero kasi lumalayo na tayo. Medyo magulo talaga yung podcast. Oo. Pinakamura. Hindi naman pinakamura. Hindi, gusto ko yung pinakamura. Hindi pwedeng free. Dapat may binigay sa'yo. Dapat may amount. Hindi kasi itong mga bata Hindi pwede. Ano nga? Huwag mo sabihin. 3K ang pinakamura. Pwede pa rin. Okay na yun. Sa atin okay na yun. So, kukuha ng trito. Yun naman. Ano, okay na yun. Pwede na yun. Okay na yun. Para sa akin kasi mga bata yun. Usually that. Hindi, pwede na yun. 3K. Para sa akin kasi sa akin. So guys, alam niyo na, huwag niyo bibigyan ng 3K si mo. 18K TF niyan. Hindi 18K. Kumbaga, ang sabi ko nga. Nag-host rin yan sa birthday party. And debut. And binyag. And misa. Ang pinaka... Pero expectin nyo na parang car show kakalabasan ng event. Kanina naging karmit yung ano no? Please use the hashtag Lester at 42. Hindi kasi ang pinaka-mahirap ko siguro ayos naman ito kila Boss Charlie. So hindi naman mahirap pero pinaka-challenging yung corporate event ni Golf. Lab tayo ni kahit Motol ako, kinukuha tayo ni Golf ni Balbolin. Sinabi ko naman kay Kuya Cha, hindi ko kasi pwedeng, kumbaga, paano ako tatawag yung Voice of the Philippine Car Community kung puro Motol lang event na pupuntahan ko. So nandito, we're promoting No to Brand Wars, Motol number 1. Yun na lagi ko sinasabi. Parang doon kasi, harap mo mga big boss. Sabi ko, ay na to. Ginoke mo yan doon? Ang sabi ko doon, alam niyo po, sa totoo lang, hirap na po ako. Sabi niya, bakit? Hindi po ako makapagmura dito sa event. Hindi sinabi mo ito lang. Pero hindi, tangina. Mga big boss yun. Hindi ko tayo mo na? Sabi ko, ang ganda ng product ng Valvoline. Ay, ng Gulf Oil. So, basta langis. Gulf Oil. Number 1. Ano attire mo nun? Ano yun? Polo shirt, which is provided nila. Tapos, pants. Tapos, rubber shoes. So, semi-formal event. Which is, ang pinakamapagmamalaki ko na kayang-kaya kong gawin is basagin. Hindi naman basagin, pero yung nasa event ka ni Golf. So, sasabihin ko, Golf number 1! Siyempre, kasama yan si Motol, number 1 din. Balbolin, number 2! Bigla ko yan. Sa event naman ni Balbolin, Balbolin, number 1 yan. Event nyo to eh. Pero pagtapos nito, number 2 na uli kayo. So, parang, naging kaibigan mo yung community. Which is, siguro, parang, kaya ako pag may nagtatanong, boss, magkano hosting mo? Boss, magkano budget mo? Sobrang flexible ako. Kung magkano, we can work it out. Kung kulang, sasabihin ko sa'yo, sagutin mo na lang yung ganito ko. Kasi ang out of Manila namin, medyo mabigat. Kasi mag-hotel kami from day 1, so 2 days matik. So, bago kami magpunta doon, tapos during the event, siyempre si Mrs. iniiwan ko na. So, ngayon, tip ko, masarap yung crispy pata ng Sogo. Pucha. Tsaka sinigang. Sinigang ng Sogo. Spaghetti hindi ko natikman eh. Pero yung anak ko, parang 3 meals sinigang na baboy. Oh, shit. Na-miss ko yun, Sogo. Para sa akin, mapapagmalaki ko, Sogo. So, pag tatlo kami, extra bed na lang, isa, 200 lang eh. Tapos, sa Sogo, yung mga keychain pala na Sogo, discount card na pala yun. Talaga? Oo, yung mga pinamimigay nila na leather na may tatak na Sogo, discount 20%. Oh? Yes. So, yun yung... Oh, George, hindi ko alam. Oh, George. It's the most popular, ano ba yun? Oh, George sa Davao. Yung mga hotel? Oh, George, di ba? Yung pangalan nun. Ata. Ano yan? Tito jokes. So, yun, di ba George yun? George. So, yun, ako grateful ako kasi nakasama ko sila. Si Makoy, di pa natin nakasama kasi ulul din may work eh. Di ka Pero ako... Pero sabi ko next time, sama ko. Kasi ever since... Di ba pupunta kay Marikina? Si Marikina, what's up? Fucking go, Marikina! Let's go! Mag-ingay! Let's go, Marikina! Inang Marikina. Parang ang hirap puntahan dito. Basta signal number 3, no? Marikina tayo, challenging doon. Marikina tawid dagat rin yun. Jet ski. Pwede tayo mag-jet ski. So, hindi kasi ang na-appreciate ko yung napuntahan na natin iba-ibang lugar. Dati kasi nung
sabi, mag-travel ka, may pera kayo, mag-travel kayo, family. Parang sabi, bili ko na lang pyesa yan, gastos eh. Pero nung na-experience ko na nagta-travel ka na, which is si Manong Martin, yun ang libre sa amin ng Hong Kong. Pero two times ako nag-Hong Kong, libre ni Manong Martin. So, Dico Republic, Paranaque, big shoutout, Manong Martin. Thank you so much. Pucha, ang sarap mag-travel eh. Yung makapunta ka sa ibang lugar, parang, damn, parang, ayoko na umuwi. Nasa Hong Kong pa lang ako. Although nakapag-States na, pero iba yung trabaho sa travel eh. Na parang, ang ganda nitong lugar na to. And then after nung Hong Kong, Palawan tayo, sabi ko, ang ganda ng Palawan. Sobrang nakaka-inlove yung, alam mo sa totoo lang yung Palawan, naging sakit ng katawan natin eh. Wala kaming tulog eh. Wala kaming tulog. Pero hindi natin naramdaman. Pero goddamn Palawan, lagi ko sinasabi, Davao, Palawan, parang minamahal ko yung Pilipinas dahil sana lang magkaroon ng means na mapuntahan natin sila in minimal gastos. Kasi parang isipin mo. Doon papasok yung mga sponsors. Oo. Kasi isipin mo, ticket papuntang Hong Kong, almost same as Palawan. So, mag-Hong Kong na lang ako. Although, same gastos, pero pag nakita niyo yung goddamn, yung ganda ng Pilipinas, tsaka yung ganda ng mga tao sa Pilipinas, priceless, mga kapatid. If you can travel while you can, if may God forbids, di ba, bigyan tayo mahabang buhay, yun yung masarap, mapakita mo yung Pilipinas sa tao. At the same time, ako, goal ko nga, hindi yung maparamdam natin na nandun din sila. Parang ayun yung ultimate goal ko na, parang sila yung may hawak ng camera. Na nakikita nila kung ano yung nakikita natin. Nafe-feel nila kung ano yung nafe-feel natin. Parang, hindi yung, parang maisabi mo lang. Well, actually, yun naman yung mga video natin eh. Hindi lang natin, ito, ganyan. Hindi, no? Sa atin, ito, ganyan. Ang saya dito! Parang gano'n, di ba? Tangina yung kay Marco, doon sumakit yung katawan ko, hindi ko na hindi natin na video yun eh. Yung ginawa niya sinungaling yung isang langgam. Isang langgam gagawin niya sinungaling. Sabi niya, gagawin natin sinungaling isang langgam. Paano? Kuha siya ng stick, barbecue. Kwento mo muna kasi nasa cottage kami. Cottage kami yan eh. That's Davao. Palawan. Nasa beach kami. Pakpaklawin. Pakpaklawin. Big shoutout, Boss Bry. Mampia. And Mambia. Pakpaklawin, pupuntahan nyo to pag ayaw nyo ng party. Pupuntahan nyo to pag gusto nyo maganda. Kayo lang. Yung makita yung ganda ng Palawan, yung ang ganda nito. Yung ayaw mo ng, at may wifi. May wifi. Starlink. Ang lakas ng wifi. Pero yung ma-enjoy mo yung view, yung tahimik. Ito yung Virgin Palawan para sa akin. Parang, ewan ko, hindi ko ma-describe ang beach ng Palawan. Ganda. Pero, Boracay over Palawan, I'll go to Palawan. Okay, kwento mo na. Nasa cottage tayo. Kami. Kumakain kami, masarap eh. There's Lara Ants. May langgam, dami. Sabi ni Marco, gagawin kong sinungaling tong isang langgam. Yung stick ng barbecue nila, pag nyo sa isang langgam, magre-recruit na yan. So, isang langgam, pumunta doon sa stick. Tapos, bumalik doon sa maraming langgam. So, parang ina-imagine namin, tara, punta tayo dito, may discover ako pagkain. Barbecue! Ngayon, kinuha niya yung stick, dinagay niya sa pinakataas. Sa taas sa iba niya linipat. So ngayon, yung grupo ng langgam, pumunta doon. napapalik na, hinahanap ay, yung monte ka lang. Gago, binubuhat na nila. Di ba binuhat na nila? Minamanipula na nga lang paano nila ipapanik eh. Hindi pa yun. Yun muna, tinanggal mo, inangat niya muna yung stick. Pero nandun yung bakas ng oil, kaya yung scent nandun eh. Diba? So, nagtawag na yung isang langgam. Dami na. Ang dami na papunta. Tapos, nagtataka sila, wala na yung stick. Naikot-ikot sila. So, tangin na isip namin. Sabi ng mga grupo ng langgam, tangin na to, sinungaling. Kupal to si Berwin talaga. Na tayo maniniwala, gagong Marco, sabi niya, gusto niyo maramdaman yung si God? Let there be flood. Puta, binuhusan ng tubig. Malaga. Sinungaling ka, Berwin, pinatay mo ba kami? Set up. Puta, ginagawa namin ng dialect yung mga langgam. Putang ina, pag nabuhay ako dito, papatayin kita.
Tapos yung pinanik na, puta, minamanipula ng mga langgam eh. No? Paano nila, ang bigat ng stick, di talaga nila maangat. So, yun yung mga hindi natin na-vlog. Yun yung mga no-dull moments eh. Oo. Pag kunyari, actually, pag hindi nyo may nakita nag-video, sobrang nag-i-enjoy na kami. Nawawala sa isip namin yung video natin to. Hindi, nawawala talaga. As in yung natapunan ng suka sa bayan. Sino? Saan? Tangina si Jet eh. Magkatabi kami ako. Si Jet, si Boab. Kasi kumuha pa ng suka. Sabi ko kahit wala ng suka kasi alam ko na si Jet. Nakaupo ka dyan. Tapos hindi na malayad gumanon. Putang ina mo, Jet. Yung bayad ko. Sabi niya, ay sorry kuya. So hawak niya yung baso na may suka. Ganon. Kasi bumili sila ng Cropec sa highway. Putang ina yun. Tag-ina na Kaya tag-ina, dumating kami ng Jensen, amoy suka yung bayag ko. Meron ba yun? Sana nga tayo. Andito na tayo sa Sarangani. Putang ina, Sarangani yun na nadaan na. Tawa kami ng tawa yung para kami mabaliw na hindi kami makamove. Sarangani. So anyways, overtime na tayo. Yeah. So, walang napuntahan yung podcast. Usapan natin. So, ikaw, meron ka bang tip sa mga viewers natin na feeling nila meron silang talent? Teka lang i-recap ko lang sandali. Napunta tayo sa buhay ni Moab. Tapos, napunta tayo sa unang kotse niya. Napunta tayo sa EG. Natigil dun. Hindi natin napuntahan yung EG nga. Meron pa siyang... Ay, EF pala. EF. Wala pa yung EG, wala pa yung SAR, wala pa yung Wagon. Tapos napunta tayo sa travels nyo. Tapos napunta na naman tayo sa hosting ni mo. Parang connect the dots pero hindi na lalayo. Kanina ko ba iniisip? Pag hindi nyo nasundan to, bobo kayo! Parang Jer. Sabi ni Jer. Okay, wait, teka lang. So, let's say for example, sa mga viewers natin, antok na ako eh. Viewers natin na feeling nila meron silang talent in something. May it be drawing, may it be singing, may it be acting, may it be hosting. Ano mapapayo mo sa kanila to further mailabas nila yung talent nila? Actually, narinig ko to. Parang, ewan ko, sa'yo ko narinig ko sa lahat. Parang, pinagsisihan ko rin ba't di ko ginawa dati pa. Marami pa akong... First, never consult your friends. Kasi may iba silang point of view besides you. Para sa akin kasi iba yung gusto nila sa gusto mo na. So yun. Second, gawin mo na yung first step. Humakbang ka na. Huwag na yung parang, kaya ko ba? Pero gawin mo na, parang pag nagawa mo yung first step, sunod-sunod na yun eh. So mag-fail ka, sa akin mag-fail, sabihin nun, parang nadapa ka, pero hindi tatayo ka, tapos lakad ka uli. Pero once na you never took the first step, walang mangyari sa'yo. Hindi madidiscover ng tao yung talent mo. Tsaka, wag mo nang gawin sa iba, gawin mo sa'yo. Katulad nun, yun yung best. May nakausap ako sa fitment engineering. Puta, gwaping siya, Brad, kamukha ni ni Alden Richardson, kakambal ko yun di ba? Sabi niya, gusto niya rin mag-vlog. Sabi ko, Brad, close ka sa grandparents. Sabi ko, God forbid, mahaba ang buhay nila. Pero di ba ang sarap pag may video ka nila nung okay sila? Nung nakakausap mo sila, kinakausap ko yun, puta, kinikilabutan uli ako nung soft opening ng fitment. Sabi ko, wag mo nang gawin sa iba. Gawin mo sa'yo. Kasi ako, nagsisisi ako, wala akong video gano'n ng lola ko eh. Sabi ko, ang kulit ng lola ko, Brad, mas kung gano'n ko kataba mag-isip, minana ko sa kanya, lola's boy ako eh. Sabi ko gano'n. Lahat ng to, humor ng to, galing sa kanya, alam ko eh. Kaya sabi ko nga, ito yung pinagsisisihan ko kasi hindi ko man lang, sa langit siguro nakikita niya, pero sabi ko, hindi ko man lang napakita sa kanya na, yung apo mo, kasing gago mo. Naiyak nga ako, pero sabi ko, sana nakikita mo to kasi ito yung nakuha ko sa kanya. Namana ko sa kanya. Which is, kasi ako, ever since buntot niya ako, so, gawin mo to dahil yung mga mahal sa buhay mo, gusto mong maalala habang buhay ka pa rin. I-document mo sila kasi iba yung picture,
iba yung nagkulitan ko yung personal. Para sa akin, ha? Kasi ako, hindi ko na kayang gawin. May video na lang ako pinapanood ng lola ko na pinost ko to dahil niregaluhan siya ng iPad ng tita ko. Sa sobrang tuwa niya, tawa lang siya ng tawa. Wala siyang masabi, tawa lang siya ng tawa. Parang yung tawa niya yung di niya makontrol, pero yun na yun eh. Yun na yung pinaka-fond memory ko sa lola ko. Pero i-advise ko sa inyo, kaya ako binivideoan ko na kami ng anak ko, kami ng misis ko. Kasi ginusto ko nang i-document yung buhay namin na kahit ulyanin ako, palood sa akin, parang kilala ko to. 54 states ang dating. Yeah, parang hindi ko na maalala sila Ramon, kayo, si Makoy, yung mga tarantaduan natin, pero alam ko sa puso ko, kilala ko itong mga tao na to. So yun, do it for yourself, do it for your future self, and make the first step. Yun lang, para sa akin yun. So ako, naiiyak na ako sa antok. Pasalamatan mo na yung mga sponsor mo. So again, thank you sa ating mga sponsor. Teka, bubunutin ko. Akala ko, sabi niya, di ba, first step, huwag kang makinig sa kaibigan mo. Second step, gawin mo yung first step. Akala ko yung first step niya is huwag kang makinig sa kaibigan mo pa rin. So, ang take natin dito, first step, pag makinig sa kaibigan mo. Second step, video mo yung lola mo. Tama. So, I would like to thank my sponsor. Kaya, titignan ko yung cover ko. Sorry, baka may mamiss ako. Unang-unang Mocho by Infinite Serve. Boss Charlie, Kuecha, unang naniwala. Actually, unang naniwala si, Function Apparel, unang naniwala sa atin. Then si Kuya Charlie, one of my idol. Lumalaki ako, schoolmate kay Kuya Charlie. Panic, Inc., Boss Lester, maraming salamat. Toyota Ilocos Norte, Nippon Paint, Auto Refinish, Fleet Orworks, Tijuana Tires, NFS Center, Auto Guard, yan si Boss Mac. Lupit niyan. And then, Master Garage, Janix Auto Works, siyempre Mr. Car Insurance, Legal Republic, Retrofit Kings, Garay Podcast, Air Spence, wala na pala. Busco Car Club, Bateryan, PH, and siyempre, Tusog, Soup Talk. Thank you so much. Salamat sa laman dito yung buong crew namin, yung Boss Ropa and friends. Pero tayo na, Brad, marami kaming plano para sa inyo. Yes. Sabi ko sa mga sponsor, supportahan nyo lang kami and I will take you for a wild ride para sa amin. So, medyo Tito vibes, pero pucha, promise, hindi kayo magsisisi. Bakit? Natulungan nyo kami. Tsaka hindi naman kami for the money. Well, for the money, pero... Money! Pero yung money kailangan namin kasi para magpatuloy namin to. Longevity. Support lang naman. Make it worth our while then. Yes. And we promise we'll give it all for you. Yun lang. Okay, so kami naman, we'd like to thank everything in here. Ay, ganun? Everything here May mana. will appear all at once. So, isang bagsakan pala to? Oo. Huwag mo na ituro, isang bagsak na lang. Okay, shout out sa inyong lahat. And Complex Carbon pala. Sorry. Boss David, Complex Carbon. Wala, late ka na. Late Sorry. Ay, gumanon naman Complex Carbon. So, dinala tayo ni Moab. dahil yung energy niya, pag ganitong oras kami medyo... Oo. So ako mag-i-edit pa kami mamaya. So ganun ang mangyayari. So thank you. Pa ako. Uwi tayo, gago. Soup Talk, maraming salamat. Thank you for watching Soup Talk. Episode ano na to? Ay, comment down below kung meron kayo nakuha sa kanya, may natutunan, or naguluhan din kayo. Or comment down below if ever na-videohan na yung lolo nyo. O, tsaka kung saan nyo kami gustong pumunta. Yes. Next. Let's go! Let's go, Marikina!